Uncle Boy, good morning. Hi, good Good afternoon. morning. Magtatanong na ako, Uncle Boy. Sige, tol, sige. Eh, yung kumpisal po ba, Uncle Boy, na sa mga pare, biblical po ba yan? Oo, biblical talaga yan. Kasi mga major doctrine, talaga mga biblical, tol. Yun talaga yung masasabi sa inyo. Yung mga major talaga. Lalo sacrament. Bababasa mo yan sa John 19, John 20, 21 to 22. Diyan, diyan, kasi dito pumasok yung authority. Connected to sa authority. Pag binasa nyo sa John, Matthew 16:19 to 20 at saka Matthew 18:18 I think o 19:19. Teka ha. Kung mapapansin niyo dito sa verse, salamat din bro, bayang banal. Catholic yun guys ha. Linaban niyo lang may mata niyo, may maliit na logo yun sa ng Vatican, no? Sabi dito, at nang masabi ito sa kanya, ipinakita sa kanila ang kanyang mga John 20. At sa 21, muli sinabi sa kanila ni Jesus, kapayapaan ng sumainyo, papaanong isinugo ko ng Ama, gayon din naman isinusugo ko kayo. So yung pagkasugo nila, ayon yun sa pagkasugo ni Kristo. Ibig sabihin, sa otoridad sila ni Kristo in persona Christi. No? Kung paanong isinusugo ako ng Ama, gayon din naman isinusugo ko kayo. At nang masabi niya ito, sila hiningahan niya, sa kanila sinabi, tanggapin ninyo ang Espiritu Santo. Kung patawarin ninyo ang mga kasalanan ng sino man, ang mga iyon ay ipapatawad sa kanila. Sino man ang hindi ninyo patawarin ang mga kasalanan, iyon ay hindi ipapatawad sa kanila. So, yung pagkasugo sa kanila, pagkasugo ni Kristo yun, in persona Christi, tapos meron silang authority. Kung sino man ang inyong patawarin, ay ipapatawad sa kanila. Pag binasa nyo yung tinatag ni Kristong Church sa Matthew 16 verse 18 to 20. Matthew 16 verse 18 to 20. Kaya nga sa Diyos nga kasi nga yung pagkasugo nila ay yung sa pagkasugo ni Kristo na Diyos na isinugo ng Diyos Ama. Nag-gets niyo na ba? Simple lang yan. Kaya sino man ang inyong patatawarin ay ipapatawad nila. Taga lang dito, sinasagot ko yung isang nag-comment dito na may na kasi pag Protestant, mahirapan talaga sila umintindi ng Bible kasi may polluted na yung utak nila ng maling aral. Polluted na, kumbaga may lason ba? May lason. So, ngayon yung church ito, at sinabi ko sa inyo na ikaw ay Pedro at sa ibabaw ng batong ito kay Peter, no, itatayo ko ang aking iglesia at ang mga pintuan ng Hades ay hindi magwawagi laban sa kanya. Ibibigay ko sa iyo ang mga susi ng kaharian ng langit. Ano man ang iyong talian sa lupa ay tatalian sa langit. At ano naman ang iyong kalagan sa lupa ay kakalagan sa langit. No? So, yung binigay na authority na to, kasama dito yung pagpapatawad at hindi pagpapatawad, yung pagtitiwalag. Oh, yan. Hindi nila alam yan, no? Basahin natin dito sa Matthew 18 verse 15 to 18. Kung magkasala laban sa inyong mga kapatid, pumaroon ka. Patungkol naman to sa pagtitiwalag. No? Pumaroon ka. Kasi kasama yan no? Kasi hindi lang dun yung kaya magpatawad, kaya din nilang hindi magpatawad. Sa mga matitigas ang ulo, pumaroon ka at sabihin mo sa kanya, ang kanya mga pagkakamali kapag kayo lamang kung pakinggan ka niya ay napanumbalik mo siya ayon sa iyong kapatid. Ngunit kung hindi siya makinig, ay magsama ka pa ng isa o dalawa upang bibig ng dalawa o tatlong saksi ang makapagpatibay ang bawat salita. Kung ayaw niyang tanggapin, mag-accept muna tayo kay Detective Sherlock. Kung ayaw niyang pakinggan, kung ayaw niyang pakinggan sila, ay sabihin mo sa iglesia. O, ito na yung iglesia ngayon. Yung may kakayahang magtali at magkalag. Yung may kakayahang magpatawad at hindi magpatawad. O. At kung ayaw niyang pakinggan, maging ang iglesia, ituring mo siya bilang isang hintil at maniningil ng buwis. Ano bang hintil? Ibig sabihin, dayuhan. Ititiwalag ka, no? Katotohanan ng sinasabi ko sa inyo,
Ano man ang iyong talian sa lupa ay tatalian sa langit, at ano man ang iyong kalagan sa lupa ay kakalagan sa langit. So 'di ba, mga pari talaga may otoridad diyan sa ganyan, no? Ngayon, kung mapansin nyo sa Old Testament, hindi naman kasi sila yung may kagustuhan yan eh. Kumbaga pinapatupad lang nila yung utos ng Diyos. Hindi naman sila self-appointed eh. Sinabi ba ng mga apostol, Panginoong Jesucristo, pwede bang bigyan mo kami ng kakayahang magpatawad at hindi magpatawad? Hindi. Ang Kristo mismo natin, na si Jesucristo, ang may gusto niyan. Ang preparation niyan, ang preparation event niyan sa Old Testament, yung mga Levita saserdote. Yung mga Levita saserdote no nagkaroon ng mga matinding kasalanan ng bayang Israel, sa angkan ni Levi, niya sa Exodus 31:2 hanggang 33, pagbaba ni Moises, no, may Diyos-Diyosan sila. Pagbaba niya. So ayan may makateka lang po Pag ngayon, ang sinasamba nila doon yung goyang baka. 'Di ba? Ang mga hindi sumamba doon sa angkan ni Levi. Yung angkan ni Levi, hindi sila sumamba sa Diyos-Diyosan. Sila yung ginawang pare. 'Di ba? Alam natin 'yan lahat eh. Kasi yung mga Saduceo, political priest na lang 'yan eh. Hindi naman talaga sa kanilang otoridad eh. Ang authority talaga sa mga pare, mga Levita saserdote. Yung mga Levita saserdote, sila ang pinupuntahan ng mga tao pag nagkakasala. At matinding ginampanan nila noon. Nung nagalit yung Diyos sa bayang Israel, sila ang inutusang pumatay sa mga miyembro nila. Pinagpapatay nila yun ng tabak. No? So yan, bago tayo magpatuloy, welcome muna natin yung mga nandito, si Jeremiah at si Butch. Kamusta po guys? Mga Katoliko po kami dito. Pwede kayong magsalita guys. Ito muna si Butch. Or Butch. Ano ba? Hello po? Kamusta po? Hello po? Ayaw magsalita. Ito na lang po si Jeremiah. Jeremiah, anong church mo, Brad? Hello po? Sabi ni Brin, walang relihiyon ang makapagliligtas sa tao. Alam nyo guys, yung mali po yung spelling, Butch, ano po, pari po with I, hindi po E, no? Alam mo, Brother Brin, yung sinasabi ng mga gunggong na vlogger dito sa TikTok na mga evangelicals, hindi yun evangelicals ang tawag doon. Ayun po ay ibang-ibanghelyo yung pinapangaral nila. Ano yan eh, hindi nga sa inyo bagay yung pinangalan nyo sa sarili nyong evangelicals. Kasi mga claim nyo yung mga pangalan nyo eh. Bakit kayo mangaral na ang relihiyon ay hindi makapagligtas maliban kay Kristo? Eh si Kristo nga yung relihiyon. Hindi ba kayo nagbasa ng Bible, Brin? Brin, huwag kang magpaloko dyan. Basahin mo yung unang Timoteo 3:6, Brin. Huwag kang magpauto dyan, kawawa ka. Kalaki-laki nyo na kasi uto-uto pa kayo eh. Babasahin ko Hindi daw makapagligtas yung relihiyon, kabobo. Nainis na ako, paulit-ulit na lang yun lagi yung sinasabi, nanloloko kayo ng tao. Naloko na kayo ngayon, nanloloko din kayo. O basahin ko hindi maikakaila na napakadakila ng hiwaga ng ating relihiyon. O si St. Paul daw may relihiyon siya. Dakila daw yon. At hiwaga din. Sino ba yung hiwaga at dakila? O, basahin natin dito. Siya na nahayag sa anyong tao. Si Jesus yan eh. Yung relihiyon na itinatakwil nyo sa Biblia. Si Jesus din yun. Yung ginawa nyo, inilaban nyo si Jesus sa sarili niya. Uto-uto kayo eh. Uncle Iyan ang Boy, letra po letra. Uncle Boy, baka gusto nito ni Brin, dagdagan natin ng kaalaman. Kasi baka hindi niya alam kung ano ibig sabihin ng religion. No? Oo nga. Kawawa eh. Kaya Sana nyo mag-aral kayo, no? yung mga vlogger na yan, mga sikat, ang lalaki ng followers, pero may napangaral mali. Mali eh. Bira yan. Talagang kinasihan ng Diablo yung pagiging kasikatan eh. Tama talaga ang Biblia, ibibigay sa iyo ang lahat. Sambahin mo lang siya. Pagsamba sa Diablo, ang maling aral. Hindi nyo ba alam yon?
Kasi pagiging antikristo yan. Again, unang Timoteo 3:16. Si Kristo yung relihiyon. Pag sinabing relihiyon, pagiging makadiyos, pakikiisa sa Diyos, pagkakaroon ng Diyos sa papaanong paraan. Dahil yun kay Kristo kasi siya mismo ay tao at Diyos. At siya lang ang may kakayahang magtali ng tao at Diyos sa isa't isa sa kanyang katawan. Pag sinabing religion, ibig sabihin repeated. Yung legare, pagtatali. Sino nagtali ng tao at Diyos? Si Kristo. Kasi naputol yun. Brin, gumising ka. Puro kayo emosyon. Wala na Boy, kayo sa hindi wala niya na alam. sa linya. Hindi niya alam si Kristo ay tagapamagitan, no, sa Diyos Yan at sa eh. tao. Paano niya masasabing hindi religious si Kristo? Si Kristo nga yung religion. Brin eh. Uto-uto kasi kayo dyan eh. Ulit-ulit na lang sa araw-araw na lang ng pagla-live ko. May nagko-comment, ang relihiyon, di makapagligtas ang relihiyon. Iharap nyo nga sa akin yung mga niyan. Mga vlogger nyo, ipahiya ko yan eh. Nakita mo, ngayon kumapit na sa Rebulto. Ayan Ngayon, yung mga Rebulto. sunod-sunod. Tingin mo, kaya mo na kami sa Rebulto topic. Protestante talaga. Hindi mo pa kami kilala dito. Hindi kami kagaya ng ibang Katoliko. Dito, pag umakyat ka dito, kahit 30 talata sa Rebulto, bibigay ko sa iyo. Uncle Boy, ganito ba sila mag-aral, Uncle Boy? Kapag naiipit na sila ro sa una nilang paratang, no, ililipat na nila sa ibang Isa pa to si akusasyon, Lawrence. Tingnan mo. Isa pa to si Lawrence. Alam nyo guys, meron na namang viral na naman yung daldal ni Tetelestay. Gagamitin pa yung Tetelestay sa kaheretikan. Viral na naman. Ano naman nag-viral? Ang relihiyon di makapagligtas. Di ko alam kung nag-aral. Paano ba kayo mag-aral? Hindi ba kayo bumabatay sa lingwahe? Sa meaning ng lingwahe, hindi ba? Unang Korinto 14:9-11. Tinabing ang relihiyon si Kristo. 1 Timothy 3:16. Tapos ilaban mo sa kanya yung sarili niya. Aralin nyo naman yung relihiyon. Yung ibig sabihin yan. Ang bira naman yun, no? Uncle Boy, sagutin ko lang to si Bren, no? Sabi niya, bahala kayo, nakadepende kayo sa sarili niyo. Sino ngayon na nakadepende sa sarili? Kami mga Katoliko na with apostolic succession, no? O kayo na bigla na lang sumulpot. Sino ngayon na may sariling pananaw pagdating sa Biblia? Ito na lang guys, hindi kami na high blood. Ang tawag dito, holy zeal. Nagagalit kami sa inyo sa binababoy nyo yung Kristyanismo po. Inililihis nyo yung landas yung salitang Kristiyano. Ang lakas ng loob nyo magpakilalang Kristiyano, may dala-dala kayong aral mali. Hindi nyo ba alam kami yung Kristiyano? Ay, nako naman. Ang tawag dyan, holy zeal. Hindi kami galit sa inyo mismo. Galit kami doon sa aral na dala-dala nyo. Kailangan nyo yan alisin. Pero yung kayong tao, hindi kami galit sa inyo, tao kayo eh. No, larawan kayo ng Diyos, umiiral kayo kasi ginusto ng Diyos. Pero yung ginagawa nyo, hindi ginusto ng Diyos yan. Ginusto ng diablo yan, guys. Yung ginagawa nyong pagkakalat ng heretic, kalituhan, tingin nyo, Diyos ang nag-utos sa inyo. Si Satanas yan eh. Kay Satanas ako galit. Pambira kayo. Ang gusto yata nila, Uncle Boy, mali na yung mga pinagkakalat nila, no? Tapos yung paratang nila. Gusto nakangiti pa tayo sa kanila. Akit kayo rito para mas maganda yung ating conversation. Maliligtas ang tao. Sabi niya, paano maliligtas ang tao? Maliligtas ang tao. Una, niredeem tayo ng Diyos, binigyan niya tayo ng katubusan, kapatawaran sa mga kasalanan. Ang lahat ng source ng kapatawaran ng kasalanan ayon sa pagkapako ni Kristo. Ngayon, yung pagkapako ni Kristo, part na rin kayo nun. Ang problema, kailangan yung mag-response. Kasi nga walang pilitan. Kaya nga may naiimpyerno.
kailangan nyo mag-response. Paano kayo magre-response? Sasampalataya kayo. Yung pagsampalataya nyo, may kaakibat na gawa yan. Hindi pwedeng daldal. Pwede ba yung daldal? Pwede Okay, yan boy. kung ano kayo. Meron tayong bisita. Tingnan Eto, natin si si ano to eh. Ceci. Ha? Si Ceci to, Katolik si ano to, si Princess to, si Princess to. Eto, O, si Princess yan. nabiktima na naman ako. Oh. Paiba-iba si Princess ng ano eh. Oh, diba? Pambihira ka, nabiktima mo na naman. Nagpakita na Hello, naman hello, ng hello. malanghel na prinsesa natin, si Princess, oh. Yan. Good morning sa iyo, sis. Nagpakita na naman yung malanghel na ano natin. By the way, no, ito talaga parang ano na to, parang ano na to guys, sumpa na ni Satanas talaga tong nangyayari dito. Na eto mga protestante, ang hilig magpakalat ng ano, pangit na balita. Alam niyo yun, ang problema na nga natin dito, marami na ngang nominal na Catholic. Tas ang mga bidyong lumalaganap pa, heretic pa. Pambihira naman yan, ang hirap naman ng ano natin dito. Pero sige, laban lang. Si Brin, walang alam sa Bible. Kalat-kalat pa kayo. Tanggapin nyo, wala kayong alam sa Bible. Maniwala kayo sa akin, wala kayong alam. Akyat ka, Bren, kung gusto mo magtanong. Ito si Getch. Akyat ka, Si guys. Getch. Akyat kayo. Brad Getch. Sumama Ikaw sa yung, tanong, anong church mo, Get? Bro? Bumaba siya. Relationship sa Diyos po, ang kaligtasan po. Ay, bobo naman. Pasensya na guys. Guys, sa mga kapwa Katoliko, pasensya na po kung nakapagsalita po ako ng ganyan kasi ang hirap po paliwanagan po. Nagsabi na nga ako, pag sinabing relihiyon, relasyon sa Diyos, ang kulit. Nag-comment pa rin. Ang makapagligtas, hindi religion, relasyon sa Diyos. Ano ba namang ang hirap, mahirap intindihin diyan? Pag sinabing ang religion, relasyon nga sa Diyos yon. Ba't nyo ba pinagkukontra yan? Parehas yan. Nakakatawa talaga kayo. Pambira naman. Kaya yung mga content ng mga ibang Katoliko na sikat, nakakatawa eh. May nag-content. Ginaya, pinarody kayo eh. Minakiri, sabi niya. Hindi kayo kayang ligtas ng relihiyon. Ang mapagligtas niyo si Kristo. Ayoko sa mathematics, ayoko sa number, gusto ko sa mathematics. Kaya gano'n pinaglalaban nyo yung hindi naman magkalaban. Iisa nga lang yun. Yung relihiyon, iyon si Kristo. Yung church, ayun si Kristo. Yung relasyon sa Diyos, ayun si Kristo. Yung Sabat, ayun si Kristo. Puro yan si Kristo. Si Kristo lahat yan. Silaban mo kay Kristo yung sarili niya. Ay, ang babaw nyo, guys. Uncle Boy, nagtataka ako sa mga protestante, no? Sa panahon natin ngayon, napaka-high-tech na. Nasa harapan na nila yung cellphone. Pero hindi ko alam bakit nananatili pa rin silang mangmang. Bakit nakatunganga pa rin sila sa mga pastor nila. Bakit hindi nila bigyan ng kalayaan yung sarili nilang pag-aralan, no? At sa simple, religion, i-research mo kung ano ibig sabihin ng religion. No? Ano ang ginawa ni Kristo? No? Naging tagapamagitan siya sa Diyos at sa tao. Sasabihin mo, hindi makapagliligtas ang religion. Matindi talaga, guys, no? Ewan ko, Uncle Fred eh. Eto, usapin natin. Ito si Lawrence. So, tahimik mo na. Okay. Brad Lawrence, ikaw ba yung isa sa nagsasabi ang relihiyon? Ano, teka lang, mag-mute ka muna nga. Isa ka ba? Direct to the point tayo. Isa ka ba sa nagsasabi na ang relihiyon ay hindi? O, tignan mo, bumaba. Tatanungin sana kita, anong ibig sabihin ng relihiyon? Yung etymology. Yung deep meaning ng salitang religion, alam nyo na ba? O inuuna nyo lang yung mainig? Kasi mabait ko, no? Mabait kasi yon yung vlogger na yun eh. Si Boy Letra, hindi mabait eh. Stricto. Babasahin ko nga. Hey, pambira talaga. Ang hirap naman ito. Alam nyo guys, ang gusto kong i-topic. Gusto ko yung medyo malalalim na para naman makausad na tayo. Kasi back to basic tayo guys lagi, no? Patungkol tayo, ang relihiyon di makapagligtas. Grabe.
Ano ba naman nangyari? Babasahin natin ha. First Corinthians. Ito po mga born again po, please wag ka po kayo magpaloko. Kawawa kayo, no? Sabi dito sa 1 Corinthians 14 verse 9. Ito isa sa paborito kong verse bago magsimula ng paksa. Sabi dito, basahin natin ha, King James Tagalog lang to. King James Tagalog, sana maintindihan natin. Ay, may umakyat. Ay, si Antonio Mijares to. Tropa to. Magandang hapon po. Ay, magandang hapon. Ay, Ito kasi, magandang hapon din sa'yo. kasi pinapangaralan natin, sabay-sabay na to, no? Si Dooms, ito nag-promote pa ko. Sabi kay Bro Elic Soriano na lang kayo magtanong. Papainumin kayo ng ihi. Brother Dawan, bawas-bawas po pag-inom ng ihi. No? Nag-promote ka pa ng pag-iihi dito. Pambira ka. No? Sabi Itanong kay dito, Soriano, TV ang sasagot. ihi ang isasagot sa nun. Pambira kayo. Kawawa yung mga Pilipino. Uminom nun eh. Nakakabwisit lang. Ito basahin natin ito. Unang Korinto 14, 9 hanggang 11. Gayon din naman kayo kung sa isang wika. Sabi ni St. Paul, kung sa isang wika ay nagsasalita kayo ng hindi nauunawaan. Itanong nyo nga sa sarili nyo. Nauunawaan nyo ba talaga yung sinasabi nyo, yung lumalabas sa bibig nyo, salitang relihiyon? Naiintindihan nyo ba talaga? Tanongin nyo yung sarili nyo, natry ko ba i-google to? O itignan man lang sa dictionary, yung salitang religion, daldal ako ng daldal, religion. Di ko naman pala alam. Natry nyo na ba? Tuloy natin ha. Papaanong malalaman ng sino man kung ano ang sinasabi sapagkat sa hangin kayo nagsasalita? O di pagka nagkakaroon ng pag-uusap, kinakailangan yung lengguwahe na gagamitin, ipapaalam nyo sa kinakausap nyo. Para hindi nagiging ganito. Tingnan nyo itong mga produkto nyo. Nagsasalita ng wala sa ayos eh. Kasi kayo rin mismo, yung tagapagturo nyo, hindi rin naman nila alam. Modern na yung nadatnan nilang religion eh. Ang babaw kasi ng pinag-aralan nyo dyan eh. Kami, more on ito, sabi ko guys sa inyo pag nag-aaral talaga sa Catechism of the Catholic Church, lalo yung mga seminaryo, talagang magpupuntahin, magdadive sa pinaka-deep kung papaano na buo itong salita na to. Pupunta yan sa Latin, pupunta yan sa Greek, sa Hebrew. Ganyan mag-aaral yung mga pari namin. bawal ikot sa pari eh. No? Tuloy tayo. Walang alinlangan na napakaraming uri ng mga wika sa sanlibutan at walang isa man sa ito ang walang kahulugan. Kita nyo, wala daw alinlangan na maraming uri ng mga wika. Lahat daw to may kahulugan. Diba? So, balit kung hindi nalalaman ang kahulugan ng wika, ako ay nagiging banyaga at ang nagsasalita ay nagiging banyaga sa akin. So, para kayong banyaga sa isa't isa. Hindi kayo nagkakaintindihan. Pero sa totoo lang, ang problema, parehas kayong hindi nyo naiintindihan yung mga sinasabi nyo. Yung teacher nyo, pati estudyante nyo, hindi nyo naiintindihan. Basta kung ano lang yung inimbento nyong aral, ayun na yun. Ang babaw talaga ng ano nyo. Pag sinabing religion, Latin, repeated yan, ginagamit yan, inilalagay yan sa isang verb or term para ulitin yung ganyang ginawa, para parang repeated, repeated. Yung legare, pagtatali. Ibig sabihin, tinatali tayo ulit ni Kristo kasi naputol nga yung tali na yun sa pagkakasalan nila Adan at Eva. Si Kristo ang role ng religion, tapos ilaban mo sa kanya yan. Yung sarili niya, ilaban mo sa kanya. Kung di ba naman kayo, hindi ko kayo maintindihan. Nagkakalat kayo ng... Sabihin nyo yan, yung mga vlogger nyo. Debate kami. O ito, i-paste ko yung ano.
Yung mga pagmumukha ng mga yan, nag-viral na naman yung mga video niyan nila. Ayan. Asan pa yung iba? Na idol nyo, imbes na nakatulong kayo sa amin, nakakagulo kayo. Eto si Yan ano, si yan si Lida. ano, di yan di yan nakasagot kay Jared eh. Yung Brother nasa taas. Lida, o nga eh. Brother Lida, Maroy, anong church mo po? Sister ba? Sister. Paano kung mainggit mali nga aral? Ba't ko nga kakainggitan yung mali nga? Sa mga Naiinis. gustong magtanong, akyat-akyat. Ba't naman ako maiinggit? Nagpapasalamat nga ako, tama aral ko. Bira kayo. Hindi nila Jello, akyat ka Jello, maintindihan. gusto mo magtanong. Bro, Huwag mong magtanong, hindi guys, nila mga nasa baba. hindi nila maintindihan ang nakaligtas at magliligtas. Ang reliyon ay makaligtas, hindi mangliligtas dahil ang mangliligtas si Kristo mismo. Ang reliyon hindi makaligtas. Bakit hindi makaligtas reliyon? Ang reliyon ay ang makaligtas nagtukoy ng instrumento. Pero ang mangliligtas nagtukoy na siya Kristo mismo. Ato, Personal. teka lang. Brad Hindi Antonio. sila Ito si si Lida. Nag-open na ng mic. Sister Lida, sige po, anong church nyo? Yan ako pa, nainggit daw ako pambira. Wow. Ay, nakakainggit pala kayo po. Galing. Bira kayo. Kahit magtulong tong dalawan to, dito mananalo sa akin. Maniwala kayo sa akin. Iiwas lang yan, Uncle Boy. Oo, Tingin nyo, kahit isama pa si Testelastay dyan, wala, iiwas lang yung mga yan. Ano Sama nyo lahat yan dito. Na yan? O, tulungan sila lahat. Ako mag-isa. Ano po yung nag-viral na yan? Gusto nyo, takipan pa ng mata. Takip ko mata ko. Sila, magbasa na sila eh. May note sila eh. Kuya. Ano po Kasi, yung nag-viral na yan? Meron na namang ano ngayon, uso na naman ngayon yung propagandang ironic na may nagtanong na naman, Kuya, ang relihiyon po ba makapagligtas? Sasabi, wala pong relihiyon makapagligtas. Si Kristo po. Ay, pinaglaban mo si Kristo sa sarili niya. Inilaban mo si Kristo sa sarili niya. Para mo sinabi, Panginoong Kristo, suntukin nyo nga po yung sarili nyo. Kasi kayo yung relihiyon, tapos kayo lang makapagligtas, labanan mo sarili mo. Kasi naging karibal mo yung sarili mo. Parang ganun eh. Statement na hindi ginamitan ng ng isip ba? No? Sabihin nyo dito sa dalawa na to, kahit sino dito, kahit ilan pa kayo, debate kami. Uncle Boy, may bisita tayo, si RGC. Official. Huwag yung mga yan sa comment yan, di sumasagot yung mga yan eh. Ito, RGZ. Anong church mo? Brad? Puka ko yan Pambira, tinatanong ka. Guwaping iso. Tinan nyo nga, mainggit ba ako? Laban-laban naman ako dyan. Di ba? Pambira, nag-request ka umakyat para ipakita mo lang nag-o-open cam naman talaga si Uncle Boy. Nag-open cam talaga ako. Tita mo? Yan. Mainggit ako. Nagandang lalaki, laban-laban din ako dyan. No? Pero hindi talaga to pagandaan ng pagandaan ng lalaki talaga. Aral sa aral to. Kahit bingot ako, yung isang mata ko, di pantay, kahit ano pang itsura ko, kung aral tama ako, hindi nyo dapat kainggitan yan. Ngayon bro, hindi ka ba magsasalita? Ibibigay mo lang yung picture ko. Bro, una sa lahat, kung lalaki ka, brad, Ano ba yan? hindi ako pumapatol, brad, Kasi parang lalaki to si RGZ, eh. Buti sana kung babae to, eh. Oo nga. Bro, lalaki ka ba, Brad? Hindi ako napatol. Wala to, Uncle Boy. Sipain ko na to. Hindi mag-open mic to. Wasting time. Tingnan nyo ginagawa nyo. Di ba hindi kayo makapalag sa akin? Kung talagang magaling yan nagturo sa inyo, dapat nabugbog nyo ako sa argumento.
Itinan nyo, ginagawa nyo, ganyan. Anong gagawin ko dyan? Pagpantasya mo yung picture ko? Tignan nyo nga, oh, nakakaawa, oh. Di ba kayo Iba nakakaawa naman sa dito sa kamiyembro nyo? Iba naman sa baba, Wilitra naman ang Buti sana. pangalan. Ay, pambihira naman. Nakakaawa naman to mga ganitong tao. Siya yung tanong ng tanong kanina, yung Bren. Hindi, iba to, nagpalit ng account. RGZ to eh. Siya RGZ. yan, nagpalit ng account. Ikaw ba yan? Yung, ano niya, yung Bren kanina. De, Yung sa RGC, mag-open mic ka. Then, pag-usapan natin kung ano yung pinaglalaban mo, no? Nag-change Para mas account yung maganda. Bren. Diyos, sumbira, nakakaawa to mga to. Kawawa kayo. Kasi pag hindi ka nag-open mic, sisipahin ka na lang mga dito. unggoy. Ubus oras ka eh. Wasting time kayo. Pagpantasya mo pa yung picture ko. Ito na lang si JB. Brad JB, anong church mo, Brad? Born again po dati. Yun. Ay, ano na po ngayon? Wala po nung wala na. Di na kasi sabi ng ate ko may mali daw dun sa pinapakinggan namin na dati-dating sinasambahan namin. Mali naman talaga si Brad eh. Ang Usapan dami na kami naman ngayon. talaga. Usapan na sila mama ngayon. Dun sa sa bagong nakilala ni ate dun sa Ano na? Covenant Keeper. Alam mo yan? Lipat-lipat na lang tuloy kayo tuloy. Ano ba? Dati ba kayo mga Katoliko? Brad, dati ba kayo mga Katoliko, Brad? Oh, dati nung araw. Actually, kasalanan niya ng mga na ito, gaya ng dalawa na to. May di naintindihan yan, Uncle Boy. Ba gusto mong magtanong? JB? Eto, Brad, sasabihin ko, ito isang clue. Clue konti lang, no? Bigyan na ito ng reality check. Ang church nung panahon pa yan ni Cristo, 'di ba? Yung church. Pag mag-time travel tayo kung sakaling merong time machine diyan, hypothetical, at pupunta tayo sa panahon ni Cristo at ang mga apostol, ang madadatnan nyo doon, mga Katoliko, kung paano sila mag-worship, ayun na yun. Ang madadatnan nyo doon, mga Katoliko, hindi mga kung ano-anong grupo, na kung kailanman lang yan, sumulpot yung mga yan. So ngayon, bibigyan natin ang may offer ko sa'yo, Brad. Ganito, pag magtanong ka, magbabasa ako ng talata sa Bible, letra por letra, ibibigay ko sa'yo yung sagot. Basta aral lang ng Catholic Church, Brad, ha? Sige. Sige. Ganito, JB, no? Bago Sige. simulan, no? Gusto ka namin tulungan, no? Na maibalik sa tunay na simbahan tatag ni Kristo. Ngayon, sana magkaroon ka ng humility, pagpapakumbaba. I-reset mo yung utak mo, tanggalin mo lahat na naging polluted, no? So, sana umasa kami yung mga katanungan mo hindi magiging puro paratang lang. Sige, go ahead, JB. Sige, Brad, kahit ano po, yung mga na pinagagagawa natin dun sa Catholic, ano ba yung ginagawa mo doon dati? Tapos, pag nilay-nilayan natin, kung talagang nasa Biblia lahat ng pinagagawa na iniwanan natin. Kasi, sayang Yung eh. isa, yung pwede magtanong, Simulan mo na, anong tanong? yung daw, isa sa yung sinabi sa amin yung bawal daw mag-sign off the cross, gano'n. Okay. Unahin na natin yung sign of the cross. Tama-tama, introduction. Yung Sige. about daw doon. Tingnan mo, Brad, ha? Kung nasa Biblia yung pagsa-sign of the cross, Brad, ha? Ito, Biblia, no? Punta tayo sa Biblia. Ito. Ngayon, meron ba sa Biblia sign of the cross? Kung bawal ba talaga siya? Ito, sign of the cross. Makinig ka muna, Brad. Tapos tuloy-tuloy na natin ito. Bibigyan muna kita ng magandang foundation. Ito. Ezekiel 9:4. Okay, ikaw magbasa, bro. Namnamin mo. Ayan, oh. Mark a cross on the foreheads, and of all who grave it and lame it over all the loathsome practice in it. Ano ibig sabihin yan? Markahan nyo sa krus. Pumunta ka sa buong city ng Jerusalem, no? At markahan mo ng krus sa noo ang mga taong nalulungkot, no? Pag may mga gumagawa na mga kasamaang
practice. Ayan, utos ng Diyos to. Saan? Sa anghel. Kung ang anghel nga, minamarkahan tayo ng krus sa noo. Tayo pa kaya sa sarili natin? Mamaya, ibabasahin ko yon. Minamarkahan din natin yung sarili natin. Okay? So ito, malinaw ito ay mark a cross. So may nabasa na ako, Brad, ha? Pauna na yan. So, okay ba? Basahin mo nga, bro. Ikaw nga, bro. Para lumabas sa bibig mo, tol. Lumabas sa bibig mo. Sige. Yung mark Mark a a cross cross on on the forehead foreheads. of Oh, so yan na yan. Ibig sabihin sa mga noo, 'di ba? Ginawa namin doon nung nakaraan. Nagmarka kami ng cross sa noo. Oh, yan oh. Sino nagutos nito? Si Yahweh. Si Yahweh ang nagutos nito. Kanino inuutos? Sa anghel. 'Di ba? O ngayon, doon naman tayo sa tao, sa ginagawa natin, sa sarili natin. Pag tayo ba ay nagdadasal o naguguluhan o nililiglig ng diablo, anong ginagawa natin? 'Di ba nagsa-sign of the cross tayo? Pag tayo pupunta ng simbahan, 'di ba nagsa-sign of the cross tayo? Oh, babasahin natin ha. Ito na. Una, babasahin muna natin 'to. Buhat ngayon ay huwag akong guluhin ng sinuman sapagkat taglay ko sa aking katawan ang bakas ng paghihirap ni Kristo. Ano yung paghihirap ni Kristo, Brad? Sa talatang dito. Iyon yung krus. Krus ni Kristo. Yun yung bakas ng paghihirap niya. Ngayon, pag binasa natin ito sa dating Biblia, ito, paborito ng mga protestante, babasahin natin ulit. Buhat ngayon ay huwag bumagabag sa akin, no? Ang sinuman, no? Sinuman. Sapagkat anong dahilan? Dala ko nakalimbag sa aking katawan ang tanda ni Jesus. Ang mga tanda ni Jesus, ano yun? Yung paghihirap niya. Ano yung paghihirap niya dito? Ano to? Krus ng ating Panginoong Hesus Kristo. Letra por letra. Mababasa. Babasahin lang talaga yung buong Bible. Kailangan lang talaga basahin at pagtiyagaan at magdasal habang magbabasa. At huwag natin lasunin ang ating isip. So, ginagawa mo to, Brad. Tanong sa'yo to, bro. Nagagawa mo pa ba to ngayon? Hindi na. Yung ginagawa dito sa Bible. wala na, medyo naguguluhan na kasi kung anong tama ba o ano kasi madaming masabi. So ito, hindi mo na to nagagawa ngayon, no? Hindi na. Ngayon, ang tingin mo sa krus ni Kristo, basahin natin dito. Ito na yung naging tingin mo sa krus ni Kristo. Unang Korinto 1, talatang 18. Tingnan natin ha. Ang tingin mo sa krus ni Kristo, di ba? Parang walang kwenta yon, di ba? Wala na siyang kwenta yung pagsa-sign of the cross, di ba? Pero ngayon, babasahin natin to. Tingnan natin to. No? Sabi dito, sapagkat ang salita ng krus, ibig sabihin yung mensahe ng krus, salita, mensahe, ang pahiwatig ng krus. Krus mismo ha, ay kamangmangan sa mga kanila na napapahamak. So nandito ka ba ngayon, bro, na ang tingin mo sa mensahe ng krus ay kamangmangan na? Ganyan na ba yung tingin mo? Hindi na, ngunit ito'y kapangyarihan. Ito ha, makinig ka, Brother JB. Ngunit ito'y kapangyarihan ng Diyos sa ating mga nangaliligtas. Kung dati, ang tingin mo sa krus ni Kristo, kaligtasan, kaya pagka kinakabahan ka, pag nagpupunta ka sa simbahan, o kung ano mang ginagawa mo, nagsa-sign of the cross ka kasi tingin mo kapangyarihan ng Diyos to eh. Imarka ko to sa katawan ko para iligtas ako sa Ezekiel 9:4. Yun yung pagliligtas ng Diyos eh. Pag may marka ka sa noo, hindi ka mapapahamak, pero yung walang marka sa noo, anong gagawin ng mga anghel? Dadalin sa impyerno. Ngayon, ano na yung sitwasyon mo sa salita ng krus?
Kamangmangan o kaligtasan? Bro, ikaw nga, basahin mo bro. Sige. Para manamnamin mo, ito kasi talaga ibibigay ko. Ito yung gusto kong ibigay. Sige, basahin natin. Basahin mo bro. Sige, yan. Malinaw naman, di ba? Sapagkat ang salita ng krus ay kamangmangan sa kanila Nangapapahamak. papahamak, ngunit ito'y kapangyarihan ng Diyos sa atin na nangaliligtas. O yun, iyan ang doktrina, Brad. Doktrina natin yan, nasa Biblia. Ngayon, nasa ka sa dalawa, bro? Sa napapahamak ka ba? Sa nangaliligtas? Ano ba tingin mo sa krus ni Kristo? Ngayon, tanongin kita. Ang sabi ni Saint Paul, no? Ni San Pablo, na apostol, ito si Apostol Paul, ang pagka-apostol nito, ka-level ng 12 apostle, ha? Kasi si Kristo mismo ang kumausap dito, kahit nasa langit na si Kristo, nag-appoint pa. In-appoint pa si Paul para sumulat nito, para maintindihan natin ang katotohanan. So, papaniwalaan ba natin ito? Magpapakumbaba ba tayo na, yes, Lord. Yes, God. No? Tama. Ang kapangyarihan ng krus ay sa aming mga inililigtas, ito'y kapangyarihan. At sa kanila na mga napapahamak, ito'y kamangmangan sa kanila. So saan ka maniniwala? Sa Diyos o sa mga tao na nagpapakalat ng maling balita? Nalipat-lipat na lang kung saan-saan na lang napupunta. Hamunin na kita bro, Ayan. Tanggap mo ba to? Tanggap mo pa ba? Tanggapin mo na. Para maligtas ka, no? Siguro sa ngayon, bro, yung masasabi ko ngayon, baka hindi ko pa masyadong naunawaan, pero Okay. pagsisikapan kong balikan nyo, Okay. basahin mga yan. Sige. Ngayon, tuloy tayo. Papalalimin ko, no? Kasi, yung sign of the cross, makikita mo yung sinasambit natin na biblical din. Mapasenyas, mapasambit sa bibig, biblical. Basahin natin itong sinasambit natin. No? Dahil dito yung magsiyaon nga kayo, ito yung sinasabi dito galing yung sinasabi ng mga pare, pag lalabas na kami ng simbahan, pagtapos na ang misa Kasi babalik na tayo sa misyon. Kaya may blessing. Ito yung blessing. Basahin natin. Dahil dito yung magsiyaon nga kayo at gawin niyong alagad ang lahat ng mga bansa. Sila'y inyong bautismuhan. Yan talaga yung ginagamit sa mga sakramento. 'Di ba? Sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Kasi pag sinabing pangalan, being, ontological yan. Siya talaga pag-iral. Pangalan, pag-iral niya. No? Ama, o pag-iral niya yan. Ontological yan. Pangalan niya yan. Anak, Espiritu Santo, pero iisang Diyos na pag-iral. Diba? At iyan talaga ay blessing yan. Kasi nung sinabi ng ating Panginoong Kristo yan, kasabay na rin yan, binasbasan yung church. Dito, At ang kanyang dinala sila sa labas hanggang sa tapat ng Betanya ay itinaas niya ang kanyang mga kamay at sila'y binasbasan. Diba? Ngayon, ang tanong, yan yung pagbabasbas ng pare. Ngayon, yung ano naman, yung sa sarili natin, no? Meron ba diyan boy letra na yung ginagawa natin na ilalagay sa noo, yung Ama ilalagay sa tiyan at ilalagay sa magkabilang balikat yung Espiritu Santo. Meron ba tayong tawag dito? Bible verse? Yes, meron po. Una yung mababasa, syempre sa ngalan ng Ama. Ano bang sa ngalan ng Ama? Iyan yung pangako na ipapakilala ni Kristo ang kanyang Ama. At saka yung sana bro, yung tanong ko yung isa, kung bakit daw tinatawag ba na Father yung mga pari, di ba ang sabi pag Father yun yung Diyos. JB, putulin muna natin, no? Mag-stick ka muna ro sa hindi pa nare-reconcile, hindi mo pa naiintindihan. Hindi mo pa Para hindi ka natatanggap. maguluhan. Gusto ko tanggapin mo na kasi to, tol. Sa totoo lang kasi sign of the cross, tanggapin mo na to. Kailangan matanggap na natin to. Tapos punta tayo sa pagtawag na Ama.
Maniwala ka sa akin, bro. Magugulat ka. May sorpresa ako sa'yo, bro. Ang relation ng mga apostol at ng church dito sa Bible bilang mag-ama. Mamaya, papakita ko sa'yo yan. Mamaya. No? Ngayon, dito muna tayo sa pag-antanda. Ilalagay natin sa noo ang pangalan ng Ama. Kasi ang Ama, bakit ilalagay sa noo? Nasa isip pa lang natin, pero may pangako na. Ito yung pangako ng beatific vision. No? Pag binasa natin dito sa lalaliman ko bro, pasensya na kung medyo hindi mo kamaralit sa iba yan, no? Sa dito, walang taong nakakita kailanman sa Diyos. Ang bugtong na ama na nasa sinapupunan ang bugtong na anak na nasa sinapupunan na siya ang magpapakilala sa kanya. So ito yung Diyos na to, yung persona na Diyos na to, ito yung hindi pa natin nakikita. Pero pag nakikita mo si Kristo, nakikita mo na rin ang Ama kasi same substance naman yan sila eh. Ito yung ilalagay natin sa ating mga noo sa ngalan ng Ama. Mababasa mo yan sa ang tawag dito, Apokalipsis, no? O Revelation 22 verse 4. Ayan, nung magpapakilala sa kanya. Di ba, ipapakilala daw sa atin ng Ama. Kaya saan natin nilalagay yung pangalan niya? Ito yung pangako. At makikita nila ang kanyang muka at ang kanyang pangalan ay isa sa kanilang noo. So, sa ngalan ng Ama. Ayun yung pangako ng salvation. John 17 verse. Dami pang verse sa Biblia. Sa ngalan ng Ama. Yung sa anak naman, siyempre, yung pagtahan niya, yung sa sinapupunan, si Kristo nagkatawan tao para tayo maligtas at tumahan kasama natin. Saan mabasa yan? John 1:14, no? Nakita natin ang anak nasa sinapupunan ni Santa Maria, 'di ba? Doon siya nagkatawan tao at napuspos ng biyaya at katotohanan. Nasaan siya? Luke 1:31. Sa sinapupunan po, doon siya nagkatawan tao. Hindi siya nagkatawan tao sa labas ng sinapupunan. Again, no? Sa sinapupunan ni Santa Maria, no? At narito, maglilihi ka sa iyong tiyan at manganganak ka ng isang lalaki, tatawagin mo ang kanyang pangalan, Jesus. Ayan, no? Pangalang Jesus. Oh. Pangalan ni Jesus yan. Saan siya pupunta? Sa tiyan ni Santa Maria. So, sa ngalan to ng anak, sa tiyan. So, sa ngalan ng Ama, sa noo, sa ngalan ng anak, sa tiyan. At nung nabautismohan si Kristo, dumapo sa kanya yung banal na Espiritu Santo. Saan yung kalapate? Doon sa Matthew 3 verse 13, ang Espiritu Santo. Sapagkat sisimulan na niyang iatang sa kanyang balikat ang krus. Ano yung krus na inatang niya? Buong krus ba? Hindi, iyon yung beam. Iyon yung nilalagay natin sa balikat natin. Iyon yung pinasan ni Kristo. Yung beam na pa ganon. Kasi yung nakapatayo na beam, ano na yun? Ay, yung nakapatayo na poste, nakatayo na yun sa Roma. Ay, sa Roma tuloy. Sa bundok ng Golgota. Iskal ba yun? Alam ko, iskal yun eh. Iskal ng lugar. Basta bundok yun, no? Andiyan yan. Ngayon, pinasan niya muna yun, papunta ron. Yun yung pagpapasan niya. At doon umatang, at doon dumapo yung banal na Espiritu Santo. Yun yung pagiging Kristo niya, no? Pagtubos niya sa atin. So yun yung Espiritu Santo. Sa ngalan ng Ama, no? Revelation 22 verse 4, sa ngalan ng Anak, Lucas 1:31, doon siya tatawagin Jesus. Paglabas niya doon siya magkatawan tao. Pinangalanan na siyang doon Jesus. No? At ng Espiritu Santo, yung pinasan ni Kristo sa kanyang balikat. Bro, yung kan pa yan yun, di ba yung ginawa ni Jesus nung nagbayad siya ng mga kasalanan natin, pinasan niya yung cross. Sa balikat niya. Oh, tapos bakit kaya pag yung kan ba, yung mahal na araw, ganun, parang binabalik-balikan pa rin ng mga tao na Ang tawag doon bro, since 1914, pag nilay-nilay. Makinig ka muna, tol. Ang tawag doon, pag ninilay-nilay. Ito ba ginagawa natin, tol? Ano ba to? Di ba pag ninilay-nilay to? Ganun din yung ginagawa doon, pag ninilay-nilay din yun. Kasi nga lang, in a form of sinakulo.
Reenactment ang tawag dun. Ito naman, pag ninilay-nilay din naman to. Di ba binabalikan natin yung panahon ni Kristo dati? Nung nagkatawan tao siya. Hindi mo ba nai-imagine habang nagbabasa ako? Ako kasi nai-imagine ko ngayon. Feeling ko nandun ako eh. Habang binabasa ko yung Biblia, tinitidnan ko, pinasan pala ni Kristo yung krus. Yung pahiga na krus. Yun yung Espiritu Santo na si Espiritu Santo yung pag napasan-pasan niya pala, ipapako na siya sa krus. 'Di ba? Mm. So, yun, Tapos yun lang din yung ginagawa namin doon. Uncle Boy, maganda ring natalata no, yung Galatia 6:17, no? Oo, linaw niyan. Galatians 6:17 po. Tapos pag tuwing mahal na araw, ginagaya ng mga tao ba, ganun yung parang binabalikan dati. Uulitin ko nga, tol. Ulitin ko sa'yo, tol. Ang tawag doon, sinakulo. Alam mo yung sinakulo? Pag nililay-nilay sa pamaraan ng reenactment. Kagaya ng panonood ng pelikula na paano ipako si Kristo sa krus. Kwan lang kasi daw bro, kumbaga, Ano? Dito. Wala namang dito, di ba? Kumbaga yung parang pagkaintindi ko lang, ganun sinasabi ko lang. Kaya nga, ang ganito kasi Brad, ganito. Ang nangyayari kasi sa mga protestante, basta may maisumbat sila talaga, doon sila sumasaya, Brad. Huwag ka tumulad doon. Basta na sumbat. Labanan mo ng debate, di naman lalaban. Ba't nyo ginagawa yan? Parang gusto nyo ulit si Kristo ipako sa krus. Ganun ba gusto namin? Ano mo ba pag sinasabi nyo yan? Parang sinasabi mo na sinasadya mo magkasala. Pag ganyan na sinasabi mo gusto nyo ipako si Kristo sa krus ulit. Hindi namin gusto si Kristo ipako si Kristo ulit. Kasi alam namin yun, minsan magpasawalang hanggan na yun. Yung isang beses na yun, magpasawalang hanggan yun. Yun yung anino na once a year, pumupunta yung high priest sa dakong banal at nag-aalay, minsan sa isang taon, si Kristo naman, isang beses, magpasawalang hanggan. Yung tinatawag na eternal mediator na malalim na mga aral na yan. Pag iniskas ko yan dito, hindi rin naman makarelate yung mga yan na dunungan, no? So, ayun lang yun, bro. Reenactment, so, wag mong gayahin yung mga, wag mong tularan yun, bro. Lahat ng ginagawa namin for the glory of God yun. Lahat laging sinasabi ni Kristo, alalahanin niyo ako, alalahanin niyo ako, alalahanin niyo ako. Pag inaalaala natin siya, inaalaala din niya tayo. Pag humarap ka sa kanya, hindi kanya ikakaila, eto. Diba? Kasi pag ikinakaila mo siya, ikakaila ka rin niya sa harap ng Ama. Kaya ginagawa namin kabaligtaran, talagang inaalaala na araw-araw, hindi yun nawawala sa isip ko si Jesus. Handaan niyo yan. Ang problema, Uncle Boy, no, sa kanilang mga protestante, pag tinanong mo kung kilala mo si Kristo, kung nakita nila, sasabihin lang hindi nila kilala, hindi nila nakita. Kasi pag tinanong mo sa kanila kung sino yung taong nakapako sa krus na may putong ng corona na tinik at may pangalang Inri na masugatan, ewan ko kung makikilala nila yan. Iyan pa pala ang problema. Paano nyo nga pala aalaalahanin si Kristo? Ni mukha ni Kristo, hindi nyo na nga pala kilala. Hindi nyo na nga pala recognize. So sa aming mga Katoliko, no, katulad ng sinasabi ni Uncle Boy, Malaki taon-taon kasi reenactment yan, no? Pinapalahanan tayo. Ala-ala yan na nanggaling, no? Sa ating apostol, no? Nagsimula sa apostol. Sana pag nilayan mo, JB, no? Again, sabi ko sa iyo, tanggalin mo muna sa isip mo, i-reset mo yung utak mo, at tanggalin mo yung naging polluted sa utak mo, no? Na being a Protestant. No? Dapat magkaroon tayo ng kaisipan ng isang bata. Ano ba ang kaisipan ng isang bata? No? Meron siyang pagpapakumbaba, walang pride diyan. No? At yan ay pinalalapit ni Kristo. Hayaan yung lumapit ang mga katulad nitong bata. No? Dapat ganun tayo. Kung totoo naghahanap tayo ng katotohanan, tanggalin natin yung pride. Magpakumbaba tayo. No? Yes, no. Kagaya niyan, nagbasa na ako ng mga verse, napakalilinaw. Ang tanong ko sa iyo, 'di ba hindi mo na ito Brad. Sa tagal-tagal mo na naikipag-Bible study sa kung sino-sino. Naibigay ba nila yung ganitong mga sagutan, letra por letra, binabasa sa Bible? Kaya ba nila yung ginagawa ng simbahang Katoliko na, sige, gusto nyo Bible study, tara, basahan na tayo ng talata, letra por letra talaga to. Eto na, basahin na natin, tanggapin nyo, hindi, babasahin ko. Kaya ba nila yan? Yung ginagawa ko? Hindi nila kaya yan, Brad.
Pag nilay-nilayan mo, simula nung umalis ka sa Catholic Church, tinatawagan ka ulit, Brad, na para kang isang anak na naliligaw. Sisigaw ka lang, Ama, Ama. 'Di ba? Galatians 4:5-6. 'Yun ang paglapit natin sa Diyos. Pagsigaw ng Ama, Ama, paikipagkasundo sa banal na Espiritu Santo, sa Espiritu ng Ama, ng anak, na nasa ating puso na sumisigaw, Ama, Ama. 'Di ba? Which is ito talaga, bibigay ko talaga sa inyo yung mga talata. Bros, ito sabi ko sa JB Ito last na to, no? Ito tuloy tayo sa pagtatanong. Maniwala sa akin na kahit hanggang gabi tayo, lahat ng itanong mo, sasagutin ko talaga yung letra por letra. Pero sana, gusto ko magbunga to. Kasi once na hindi mo to pinakinggan, baka maging hatol to sa'yo. Nakakatakot. Ang hirap niyan. Tandaan natin, ang sabi ni St. Peter, letra por letra, no? Tingnan mo. Ikalawang Pedro 2, talatang 20. Sapagkat kung pagkatapos na sila'y makatakas sa mga pagkahawa sa sanlibutan sa pamamagitan ng pagkakilala sa Panginoon at tagapagligtas na si Jesus, ay muling mahalubiluhan ng mga at madaig niyaon ay lalong sumama ang huling kalagayan nila kaysa ng una. Pag nakilala mo na si Jesus pero muli ka pa rin nakilahok sa mga maling relihiyon, ay mas maganda pa yung kalagayan mo nung una kaysa nung nakakilala ka. Kaya baka Brad, maging hatol to sa'yo. Uncle Boy, Ayun yung hatol na ang kasunod po niyan, Uncle Boy, yung Hebreo 10:26. connected talaga yan. Nakakatakot yan. Kaya nga baka maging hatol yan, bumaba na siya. So, ito yung sinasabi ko. Kung Katoliko pa yan, maniwala ka sa akin, hindi pa yan umaalis sa iba, madali lang yan pangaralan. Maniwala sa madali lang yan. Konting dinig lang yan. Ganun pala. Ano kagad yan? Tuwan-tuwa na yan. Kasi nasa tama pa ako. Pero dahil nakalabas na, nagawa na yung, nakomit na yung, maparide na. No? Puro pa. Siyempre, kung ilang taon nakamarinid sa utak niya yung mga maling aral, paninira niyo mga hinayupak kayo sa Katoliko, nakamarinid yun sa isip niya. Ngayon, pinipilit kong sirain, yung mga maling aral, pinipilit kong gibain, hinaharangan niya. Parang mas gusto ko dito na lang ako. Kasi, ayoko na talaga dyan. Kasi, ano ba naman, diba? Katulad yan, Uncle Boy, pinili niya na lang umalis, no? Kaysa makarinig pa ng katotohanan. Then pinili niya yung ganyan, pagtalikod, wala tayong magagawa. Ako, nagagalit ako talaga sa doktrina nyo. Sa tao, naawa ako kasi gusto kong pangaralan ba't ko pa kayo papangaralan kung galit ako mismo sa tao? Ba't sasabihin ko pa yan? Gusto ko lang mapawasto kayo, tapos ngayon, magagalit kayo sa akin. Magbasa ako ng Bible dito, letra por letra. Ako pa masama Pustahan tayo. Pag magbasa ako letra por letra, ito mga protestante sa baba, nagigigil yung tenga Tanggapin nyo na, no? Hindi talaga kayo ubra dito. Nasa katotohanan dito, no? Kahit sino dito, kawawa lang kayo dito, no? By the way, tanggapin nyo na lang po yung katotohanan. Sabihin ko sa inyo, kahit hanggang bukas tayo dito, mananaig pa rin ang katotohanan. Balik na kayo sa Catholic. Diba? Sinasayang yung oras nyo dyan. Walang kwenta dyan. Ano ginagawa mo dyan? Araw-araw, kahit araw-arawin yung pagsamba dyan, as long as mali yan, walang kwenta yan. Ano yan? Acts 17 verse 24. Hindi nananahan ang Diyos sa mga pinagagagawa nyo. Paano manahan? Paano kayo kasiyahan ng Diyos? Kasiyahan. Pag mag-worship kayo, ano yung mga sinasambit nyo sa mga worship nyo? Bible alone, faith alone. Paano matuwa ang Diyos nun? Kahit gaano pa aganda yung boses nyo mag-worship kayo. Kahit magagaling pa kayo mag-gitara. Bible is the final authority. Wala naman sa Bible yun. Faith alone, faith alone. Ang relihiyon na hindi makapagligtas. Di ba kinakanta nyo yan? Nag-compose kayo ng mga ganyang kanta? Tingin nyo worship song yan? Ha? Hindi matutuwa ang Diyos sa inyo. Maniwala sa akin. Wala yan. Sablay yan, no? At anong gawin nyo dyan? No? Kaya ang tanong dyan, Uncle Boy, yung ginagawa ba lang worship, ito ba'y kaparehas ng mga ginagawa ng mga sinaunang Kristiyano?
Kaparehas yan ng mga modernong satanista eh. Di ba? Not unlike yung ginagawa natin bilang Katoliko, kung titignan mo, ititrace back mo sa sinaunang Kristiyano, ganito the way mag-worship, no? Kumuha ng tinapay at pinagputol-putol, no? Na may pagpapasalamat. Hindi porket sinasambit nyo si Kristo, hindi porket may mga tama kayong turo, kagaya ng Trinity na kinopya nyo sa amin, eh pwede na yun. Di ba? Eh ginawa nyo lang, pinaghalo nyo yung kasinungalingan sa katotohanan para mailusot yung sandamukal na kasinungalingan, isinabay nyo sa konting katotohanan. Pinadulasan nyo ng konting katotohanan. Ayaw namin nun. Sa Catholic Church mahigpit. Isang maling aral mo lang, papagalitan ka talaga. Nakakahiya. Lalo pag sa public ka mangaral, nakakahiya. Maliit. Konting pagkakamali lang. Sa Catholic Church, konti lang, guys. Konti lang. Tapos ipilit mo. Kunya, sinabi na sa'yo ng Church, papagpatawa naman Church eh. Sabihin sa'yo, Brad, mali yan. Huwag mo na ipangaral yan. Pero kung ipipilit mo yan, kahit isang mali lang, matitiwalag ka. Maniwala sa'yo. Kasi hindi ikaw ang masusunod. Ang masusunod ang Diyos. Diba? So, again, no? Yan lang ang ko sa inyo payo. No? Sa view namin, kung may benepisyo man dyan, ano lang siguro? Siguro yung pangako ng kaligtasan, yan. Pumapailang lang naman sa inyo yan kasi yung sa kamangmangan. Ayan, sa kamangmangan pwede. Ibig sabihin, mga inosente to. Baga, hindi talaga nila alam yung ginagawa nila. Anong sabi natin Panginoon sa Kristo? Ama, patawarin mo sila sapagkat hindi nila nalalaman ang kanilang mga ginagawa. Lucas 23 talatang 34. Paralel sa Roma 10:1 hanggang 3 na ipinapanalangin din natin na kayo maligtas. Nagbibigay nga kami ng blessing sa inyo. Katulad yan ito, Uncle Boy, si Owen, no? Masarap na lang isipin na mangmang to eh. Oo, At least meron pa siyang chance na maligtas, no? Yes. Dahil sa kamangmangan niya. Mangmang. Pero ewan ko na lang sa taon to, no? Kung totoo ba talagang mangmang siya o hindi. Eh, nasa kanya na yon. Kung pride yan, ay hindi nasa Diyos yan. Kasi Yeah. dapat ang pagiging ma-pride mo, ma-pride ka dapat sa katama. Kunyari, ma-pride kami kasi katotohanan kami. Pero yung ma-pride ka kasi kahit mali, pinipilit mo pa rin gawin tama. Iba yan, no? So, ano po yan? Capital sin. Ibig sabihin, yan yung nagiging source ng mga mortal sin, yung mga capital sin na yan, no? Pinagmumula ng mga kasalanan, no? Actually, eto, konting trivia lang. Hindi naman natin ginagamit ng Catholic Church yung deadly sin. Ang ginagamit talaga natin capital sin kasi yun yung parang nagiging tulay para magkasala ka. Mapamortal o venial, no? Kaya iwasan nyo yung gano'n, no? So, yan na natin yan si Owen. Kahit umakit yan dito, kawawa lang yan sa akin, no? Kahit magsumbong na lang kayo, ito na lang guys, no? Hamunin nyo yung mga nyo, yung mga pastorotot nyo. Yung mga impostor nyo na pastor. Hindi pastor yan, tawag niya impostor. Sabihin nyo sa kanila, andun si Boy Letra. No? Sabi mo, mali daw yung aral nyo eh. Kaya mo kaya labanan yung si Boy Letra? Kaya, i-message ko yan, no? Pag i-message ko, minsan ibablog ko yung conversation namin. I-message ko, ha? Sabihin nyo ano pangalan, i-comment nyo dito. I-message ko. Tapos, i-post ko yung reply. Kung anong i-reply niya dito. Sige, tama-tama yung naisip ko. Kasi kayo, wala akong ano sa inyo eh. Ganyan na kayo eh. Gusto ko yung pinakapuno. Yung ugat ba? Kasi mga sanga lang naman kayo eh. Dapat yung ugat, yun yung palakulin. No? Yung source. Sige, i-message ko yan ha. Ipopost ko yung conversation dito. Sabihan nyo na yan sila, no? Wala talaga akong kinakatakutan kahit yung mga founder. Kahit founder na. Sino founder nyo? Eh, nako. Magandang hamon yun, no, Uncle Boy, no? Kung sino yung mga ngaral nila, then sige, i-message nila o ipa-message, no, sa iyo. Baka sabihin, Tingnan natin, no? nanunukol ako eh. Sige, may message ko yan. Oo. Wala eh. Oh. Si Jared lang, kung talaga magaling siya, dinayo na siya ni Jared dun sa Tondo. Pwede na niyang debatihin yun eh. Hindi, puta, naka-shades eh. Shades.
may assistant na babae. Parang artista eh. Parang artista naka-shades kahit walang araw eh. Tapos, di na. Ang bira naman. Kung ako yon, dadayuhin mo ako sa harap ng church namin, hamunin mo ako ng debate. Sige, ilabas ang mic. Di ba? Kasi yung mga apostol, sa panahon na yan, palaban yan sa debate mga yan. Diyan sila magaling. Hindi sila lalaban na suntukan talaga. Pero hamunin mo ng debate yan, ang mga apostol. Di ka atrasan yan. No? Basahin natin Kasi wala, kulang kayo sa aral eh. Hindi kayo makarelate sa sinasabi ko. Sino ba naman protestanteng makarelate sa mga pinagsasasabi ko? No, tingin nyo, debate yan masama. Ganyan lang kayo, hindi kayo makarelate sa sinasabi ko eh. Ay, basahin natin ito ba't lumiit yung teka, papayata ko sa inyo. Yung mga apostol, nakahanda talaga yan, no? Mga apostol yan eh. Tapos kayo, pinuntahan na kayo ni Jerry sa Tondo nga Nag-siege na lang, kunyari wala nakita. Nag-message pa nga, ididemanda pa. Sahin ko tatawanan ko lang kayo dito eh. Sahin ko sabi dito, tatapwat kung mga bata kayo, malalim to, libayan natin, ito, 2001. Subalit magdusa man kayo dahil sa katwiran, ay mapalad kayo. Diba? Kahit magdusa. Kaya sabi, si Jared, bro, kapit lang, no? Yung didemanda ka kayo, no? Kung magdusa man kayo, mapalad pa rin kayo sa paningin ko. Pero sana, gabayan kayo na Diyos manegang hustisya, no? Ang katwiran pala, no? Hustisya, wala naman na kasi. Si kayo pa nga nasaktan, no? Sabi dito, huwag kayong matakot sa kanila, pananakot, ni mabahala. Okay? Pakatatag lang, guys, no? Kung sa inyong mga puso'y pakabanalin ninyo si Kristo bilang Panginoon, lagi kayong maging handang ipagtanggol sa bawat taong humihingi sa inyo ng katuwiran. Ng katuwiran. Ang tungkol sa pag-asang nasa inyo. Nasa amin yung pag-asa. Ano yun? Yung katotohanan. Yung katuwiran. Kung dahil dyan magdudusa ka sa Ebanghelyo, ang kapalit naman yan, buhay na walang hanggan. Diba? Marcos 10, basahin nga natin. Review muna tayo. Ito, ayaw naman umakit ang mga to eh. Hindi kayo evangelicals. Mula ngayon, wag nyo nang tawagin silang evangelicals, guys. Hindi mga evangelicals yan. Mga bulaang ebanghelyo lang ang pinapangaral niyan, no? Sabi dito, sinabi ni Jesus, katotohanan ang sinasabi ko sa inyo, walang taong nag-iwan ng bahay o ng kapatid na lalaki o mga kapatid na babae at lalaki, ina o ama o mga anak o bukid dahil sa akin at dahil sa magandang balita nang hindi nakakatanggap ng 100 ulit. Kita nyo? 100 ulit. Kung hindi ka makatanggap ng 100 ulit ngayon, sa panahong ito, ng mga bahay at mga kapatid na lalaki at babae, at mga ina at mga anak, at mga bukid, at mga pag-uusig, ay na may mga pag-uusig, at sa darating na panahon, ay walang hanggang buhay, eternal life. Kung dito sa lupa, hindi man sa iyo maibigay ng Diyos, kagaya na nangyari kay Job na ibigay niyan dito pa lang sa lupa, pero hindi mo matanggap sa panahong ito, ang 100 ulit na iniwan mo, nang dahil sa Ebanghelyo at kay Kristo, ang pangako naman niya, buhay na walang hanggan. Diba? Pero syempre, bata pa si Jared, pag-pray natin si Jared, no? So, kung nag-uusig man siya sa pagsagot ng katwiran, ay naway gabayan ka ng Diyos, bro. God bless you. Yun yung blessing, you know? No? Yung ganyan, no? Kaya nga, pwede mo yan ibigay sa mga makasalanan eh. Kasi pagtawag yan, paghingi yan sa Diyos, nagabayan sila. Yun yung blessing. Yeah? God bless you, no? So, ayan po. No? Kaso nga lang, tama, Jude 1:3, di ba? Yung itong mga protestante, kahit magalit kayo sa akin, nandito yung katotohanan sa akin, nasa Catholic Church.
No, ipinagkaloob sa akin. Kahit magalit kayo sa i-bash nyo ako ng i-bash, kunin nyo yung picture ko. Natawa ko sa kanina. Bash ng Babaw bash sa nun, baba, Uncle. pag-akyat, pinos yung picture. Ano pa yun, ha? Nag-request pa, nag-effort pa talaga, nag-message. Up nyo ako. Bihira. Nakakaawa ito mga ito eh. Nakakaawa na ako sa inyo, no? So, masaktan na kayo, masaktan. Bahala kayo, no? Basta, ate, sinasaktan ko kayo sa katotohanan. No? Eto, dito tayo sa authority, no? Actually, itong mga protestante, guys, meron naman na tong preparation sa panahon ni Kristo eh. Kaya kung mapansin nyo, sa panahon ni Kristo may mga kalaban na siya, mga Saduceo, Pariseo. Yan, dalawa na yan talaga eh. Talagang enemy ni Kristo yan eh. Kasi itong mga Saduceo, guys, hindi naman to mga Levitical priesthood. Hindi to mga Levitical priesthood, guys ha. Alam niyo ba taging pare ito mga to? Nagsipsip to sa mga hari. Sa panahon ng Makabeyo. Sa panahon ng mga Makabeyo, yan sila, mga sipsip yan eh. Alam niyo ano ginagawa ng mga to? Ginawang religious business ang templo. Iyan ang preparasyon natin na may mga ganito tayong kakaharapin. Mayroong mga protestante. Kaya meron talagang protestante, guys, may pag-iral talaga sila. Naka-ready na yan eh. Ito mga Saduceo, sila yan. Ginagawa nilang religious business. No? Yung ating relihiyon. Kaya nga, tinira ni Kristo yung mga Hindi lang kasi yan about sa pagtitinda sa loob ng church sa totoo lang. Kasama na rin yun. Siyempre, di naman palengke yung church. Pero ang nangyayari dyan, bakit may mga doon? Bakit may mga tupa, may mga kalapate? Kasi, binebentahan nila yung mga tao para ialay sa templo, pero ang purpose nun para kumita. Ito, alay mo to. Bilin mo na lang to. Ginawang religious business yung pag-aalay sa Diyos sa templo. Kaya inalis niya yan kasi alam niya, ito mga Saduceo, corrupt na to eh. Pangalawa, mga heretic to mga Saduceo. Pari pamanat na turingan, hindi naman naniniwala sa buhay na walang hanggan to sa pagkabuhay na muli. Di ba? Uncle, Oh, ulit yan. kayo. Lakihan mo yung poster ko, Uncle. Patutunayan ko, ito sila, oh. Ano yan? Protestant. Aba, may mag-aganda nung mo, parang sinaunang talaan, kulay brown, no? So, Diba, itong ate, mga... Etong mga yan, yung mga ANC, lahat ng protestante, tsaka ANC, sila yung tandas ng halimaw. Yan. Ang ganda ng pagkamay, ang ganda to, la. Ang angas, no? Ngayon, talagang umiral tong mga Saduceo na to para i-prepare na yung Christianity na may mga ganitong grupo kakaharapin, kagaya ng kinaharap ni Kristo. At umiral talaga yan. Naging sekta talaga ng mga Hudyo yan. Sekta talaga sila, guys, sa sekta. Pero mali. Maling sekta yan. Pero legit na lahi ng mga Israelita yan. Kasi hindi na sila Levitical priesthood eh. Nagkiklaim sila kay kay Zadok. Diba? Ngayon dito naman tayo sa mga Pariseo. Ito mga Pariseo, mga mangangaral to. Actually, Boy, meron tayong bisita rito, yung Christine 19. Sana umakyat ka, no? Isa ito sa nadaanan ko na nagtuturo ng kalituhan, no? Bilang isang Kristiyano. So, problema, minute ako sa comment section nila. So dito, hindi ka namin i-mute, umakyat ka rito, no? Patunayan mo yung pagiging protestante mo. Yeah. Ayan. Okay, Diba, po. Ito si JP. Anong church mo, brother JP? Brad, kamusta po? Magandang tanghali po. Maganda po ang tanghali po. Apo, magandang tanghali. Anong church mo, bro? Ano po? Ano pong relihiyon nyo po sa ngayon? Peritista po. Peritista. Peritista, okay. Parang ikaw yung nakaraan po, no? Brother JP, no? Okay. Sige, dito lang muna po kayo. Welcome po sa live po. Yan. Salamat po sa pakikipag-coordinate. By the way, welcome. Yan, binelcome natin.
Asa na yung teka, invite ko ha. So kaya dito, binibigyan ko nga kayo ng pagkakataon para sumalungat sa amin. Napakaswerte nyo nga sa iba, di naman ganyan. Diba? Magpa-vlog-vlog na lang. Ito ngayon ang tanong ko, Uncle, sa kanila. Yung bang pag-aantada sa kanila, ano ba yon? Masama o mabuti? Tanong Yung? nga natin. Yung pagsa-sign of the cross. Para Oh, may ipamumug ko sa kanila. Oo, para ipamumug ko sa kanila yung talata. Oo nga eh. Sabi ni Christine, basahin natin yung comment ni Christine ha. Teka, may comment na ba siya? Wala pa naman. Wala pa siya. Nawala. So ito naman tayo sa mga pariseyo naman tayo. Ito naman mga pariseyo. Ito naman yung mga, kunyari yan, yung mga pastor, no? Tinatawag na tagapagturo ng kautos. Actually, maganda sana yung aral ng mga pariseyo eh. Maganda naman sana kasi isa sila sa pinakamalapit na theology sa Catholic. Naniniwala sila sa mga anghel, naniniwala sila sa mga pagkabuhay na muli. No, okay naman sana. Kaya nga sabi ni Cristo, pakinggan nyo sila. Kaso nga lang, mapagmataas na rin sila. No? Kinain na rin sila ng sistema, ng pride. Parang naging mapagmataas sila, no? Ang problema, dahil mapagmataas sila, yung pagiging mangangaral nila, nilagpasan ni Jesus yun. Sa totoo lang, mataas na yung antas ng pangangaral nila, pero nilagpasan pa rin sila ni Jesus. So, hindi porket may tama kang inaaral, tama na lahat ng sinasabi mo. Kailangan mo pa talagang uminline kay Kristo. Si Kristo talaga yung fullness revelation at ito yung church na tinatag niya. Hindi niya sinabi na anib kayo sa pariseyo kasi nilagpasan ni Jesus yan. Yung pagiging pariseyo, yung mga pagiging pari na mga saduseyo, kinorek niya. No? Inayos niya, hindi na pwedeng business dito. Wala nang ganon. Kaya iwasan din natin yan, mga business pagdating sa relihiyon. No? Kasi hindi to pera-pera, guys. No? Hindi sa CCC mahigpit na sinasabi ang sakramento ay hindi pwedeng bayaran ni numan. No? So meron na ba tayong bisita? Parang wala pa yata. Wala pa, Uncle. Naghahagilap tama tayo sa baba. Naghahanap-hanap tayo. Sige. So, ang nangyayari dito, guys, parehas, no? Parehas to umiiral hanggang ngayon yung Saduceo, Pariseo sa katauhan naman ng mga Protestante. No? Nagkakaroon sila ng religious business. Tapos, kesyo may tama silang inaaral, hindi naman tama lahat. Tapos may halong pagmamataas at hypocrisy. Pansinin nyo, di ba yan sila Soriano, feeling VIP yan sila. Tsaka sila Felix Manalo, yung mga founder nila, di ba, feeling VIP. Tinaman naman yung mga pare natin, yung Pope natin, may washing of the feet. Tandaan ng pagpapakumbaba yon. Lililisin nila yung paa. Pag-alaala, nire-enactment yun sa ginawa ni Cristo na nilinis niya yung paa ng 12 apostol. Diba? Tapos, sinalikan pa. Kasi, yan eh. Ang iniintay nilang Messiah, political Messiah. Hanggang ngayon, iniintay pa rin ng mga ng mga Protestante, political Messiah. Sa 1,000 years nila, literal na 1,000 years, may dadating yung political Messiah eh. Dumating nga si Kristo bilang lamb. Hello po, Pastor. Bro, hindi po ako pastor po. Lang po ako, kamiyembro lang. Brad lang ako, bro. Brad. Uncle, pwede uncle. Yung akin naiingi, yung ganito. Yeah. Maingay sa'yo, brother Niro. Oo. Mute ka muna ha. Ayun no. May maingay lang sa background mo. Sige lang. Yung parang masala. Yung parang Diyos. Ha? Ako. Brad? Yung Sige lang. naiingi ko, bigyan mo ako yung Po?
Yung ganon, yung ganyan, no? Ah, ito po? Oo nga pala, no? Sisend ko pala sa iyo yung mga picture. Oo nga pala, sorry pa. Okay. Paalala ko na lang. Ito si your J, oh. Ayan, Uncle Boy, may mga bisita tayo. Umakyat. Si your J. Sige po, send ko po mamaya, JP, no? Paalala ko. Bakit? Brad, your J, anong church mo, bro? Ako? Hindi, si Jay. Kilala ka na kita, Nero, eh. Oh, kilala na kita, syempre. Ah, Muslim ka, bro? Nga pala, bro, mga Katoliko kami, Brad. Nangangaral kami ng Catholicism. Ah, pwede ka dito. Dati kang Catholic, Brad? Or balik Islam ka? Hindi ako balik Islam. Ah, born Islam. Talaga. Opo, Yun, no? Eh. Rodriguez lang po. Ah, sige, Brad. Di ba, ang Bible, hindi naman yan Catholic book. Catholic, bro. Wala kang patunay na hindi yan Catholic. Ano patunay mo? Kasi, di ba, ang Bible nagsisimula siya sa Genesis hanggang Leviticus. So, Torah siya. Torah. So, ang Torah is from sa Bro. Hudyo yan. Diba? Genesis, Exodus, Leviticus. Mali. Ang dami mo namang mali, bro. Hindi, galing nga siya sa diba? Sa Hebrew. Puro Torah ka siya ng mga mali. Pero, Hudyo. Bro, Nero. Hindi nila nun. Bro, Nero, bro. Awat Mag-mute muna, ka. Nero. Bro, Nero. Pwede ba, bro, pag-akit ka naman dito, magbaon ka naman ng magagandang argumento? Hindi pwede. Di ba, ganyan, Genesis, tapos hanggang Deuteronomy? Magpakilala ka muna, Nero. Ano bang Hindi, kinakilala mo? kilala ko teka muna, kilala ko kasi to si Nero. Ah, okay, Kilala ko okay. yan si Nero. Ito kasi yung walang church. Walang church pero tinatry niyang atakihin yung Catholic Church. Ang mga argument niya kasi, guys, para lang hindi kayo mabigla. Appealing. Oo, appealing siya. Hindi appealing. Hindi ko alam kung appealing o ano, pero Appealing kasi pero eh. Yung style niya pero 'di ba? So nag-a-appeal siya dun sa audience. Teka muna, Magic. Hindi ganoon eh. Iba eh. Sobrang babaw talaga, guys. Walang Hindi, Torah yan, diba? yung premise Genesis, niya. Exodus, Leviticus, Deuteronomy yun. Mag-mute ka muna, bro. Huwag ka magdaldal ng ganyan. Bro, pag nag-dive ako dyan. Ito, tanong ko sa'yo. Kung aklat ng mga Hudyo yan, ano yung title na ginagamit nila sa Genesis? Hindi naman Genesis tawag nila dyan eh. Diba? Ang Kita kasi mo, din, di mo alam. Puro ka, diba? Bumaba ka na lang nga, bro. Wala ka talagang maambag dito sa akin live ko kahit konti. Eto nga pa. Kasi ito yung tao na kailangan pati Google ituro pa eh. Bro, mag-Google ka muna. Magbabad ka muna sa Google o AI. Magbabad ka muna doon bago ka umakyat dito. Okay? Hindi lahat ituturo ko pa. Pambira naman. Sana, Uncle Nasasayang Boy, yung no? oras Sana natin. alam muna nila kung ano yung Bible, no? Uncle, sandali. Ang tingin ko, meron siyang problema sa semantic eh. Mag-aaral Uncle ka muna Magic, ng kilala ko semantic yun. base. Uncle Magic, kilala ko yun. Matagal na. Maniwala kayo Oo, sa nga, may akin. problema. Masa- Distorted siya sa semantic. Distorted maano siya talaga sa- kayo. Wala talagang patutunguhan yung usapan. Maniwala kayo sa akin. Talagang patutunguhan. Kaya, distorted siya sa semantic, Uncle. Kasi pag ang inisip niya, akala niya pag Bible, tama naman na compilation of books. Pero kasi sa Catholic, may tabo, pwede yung bantawaging Bible, yung halimbawa na, yung Quran. Tanggap ba ng Muslim na yun ay Bible? Eh, ang tawag nila doon, Quran eh. Oh, you see? So, semantic din kasi yun. ang pinag-uusapan. Oh, semantic kasi ang Scripture din pinag-uusapan yun eh. natin dito. Oh, Hindi, diba? tol, wala talaga yan si maniwala kayo sa akin, ano yan? Ano siya? Ano bang tawag sa argument na yun? Yung argument na, argument na papatunayan niya na na ang kulay, papatunayan niya ang isang kulay sa pamamagitan ng pagbibilang. Parang ganun kasi yan, tol eh. Tatagal tayo, ganun. Kunyari, ang topic, numero, pupunta naman siya sa hugis. Pupunta siya sa kulay. Ganyan yan. By the way, masasayang yung oras talaga natin doon. Si na lang, si Your J. Brother Your J, pwede ka magtanong. Medyo maano, Uncle Magic yung sa'yo, may nakatapat ka ba sa electric fan, Uncle? Kaibigan. Oo. Kaibigan. Medyo may Kaibigan sa Linas.
Pasensya na ha. Kenneth Salinas, may patunay ka ba na si Muhammad ang nagsulat? Ano yung kinakausap mo, bro? Sino yung Kenneth Sardinas? Yan si Kenneth. Yan kasi Kenneth Salinas. Sa baba. Dito ka na lang muna mag-focus. Yung kausap ko si Uncle Boy para mas maganda yung ating magiging Dito discussion. na. Oo, Bro, kasi ako si na lang Uncle Boy, kausapin mo. kinukuha yung attention mo rito sa taas. Nandito ka Hindi sa taas. nabasa ko. Hindi nabasa ko lang ang pangalan mo ba? Sige, dito ano muna mag-focus kay Uncle Boy para Bro, Oy. di ba kiniklaim nyo na na sila Moises, sila Abraham ay mga Islam, mga Muslim sila? Tama ba? Hindi po. Oo, tama. Tama yun. Okay pala to. Hindi sila mga Muslim. Ano sila? Ha? Ano sila? Hindi ko po ginajudge yung religion nila, pero wala pa pong religion noong time na yan eh. Panahon nila Moises at Abraham, wala pang relihiyon? Parang ano yun? Wala pa. Yan. Parang medyo alanganin yun tol ah. Alanganin ba? Ito kasi ang patunay. Hindi ko alam kung Muslim ka ba talaga tol? Or bago pa lang? Hindi, Bro, baka madali ka ha? Kasi ayoko naman na ilaglag ka. Kung kulang ka pa sa knowledge sa pagka-Muslim mo bro, pwede ka pa naman mag-aral. May time ka pa naman mag-aral. Kaso nga lang, ayoko na madali ka dito na... Hindi kaibigan, sinasabi ko lang na... Kasi walang ganyan sa, walang ganyan sa aral ng Muslim na nung sa time nila Abraham, nila Moises, wala pang relihiyon. Walang ganyan. Yan. Masakita mo mga kaibigan. Hindi bro, ano na lang bro, aral ka na lang muna tol. Hindi, pasalitay mo muna ako. Hindi, mali talaga tol. Maniwala sa akin. Walang ganyang aral ng mga Muslim. Magtanong ka muna sa ibang Muslim tol. Hindi. Sa mga nyo. Hindi ko tinatanong kung marunong ka magbasa o hindi. Walang ang ganong aral sa mga Muslim na sa time nila Moises at Abraham, wala pang religion. Actually, mute ka muna bro. Nababasa ako ng Quran bro. Anong tarata? Bigyan mo ko ng sura. Basahin mo. Nagbabasa ako ng Quran bro, walang nasabi doon na walang relihiyon sa panahon nila Abraham. Oo. Wala pang religion si Abraham. Hindi, ikaw magbigay. Ikaw magbigay kasi claim yan as a negative eh. Suratul Dukhan. Sige nga, basahin mo. Anong natuldukan? Dukhan. Kilala nga ng mga Hudyo at Kristiyano na mention nga yan sa sa Bible. Ako magbibigay? Ikaw wala ka mabigay? Sige, Pag may mabigay ako basahin ngayon. mo. Pag may mabigay ako ngayon. Magbigay ako ha. Magbigay ako. Mainig ka. Alam mo na ba yung sura? Makinig ka muna. Makinig ka dito ha. Quran. Quran 2:132. Basahin mo yan. Abraham instructed his son, do not die except as a Muslim. Abraham mo? Panahon ni Abraham Ikaw mo? ang nagtatapsir niya. Ba't ikaw ang Pupunta nagtatapsir na. niya, kaibigan? Meron nga, Brad. Magawin mo mag-aral ka muna. Ito, nabasa ko to, bro. Nabasa ko na to Quran. Hanggang chapter, na ako dyan, 7. Nabasa ko na yung Quran, bro. Nagbabasa ako. Walang ganyang stand. Madadali ka dito. Walang ganyang paninindigan na sa panahon ni Abraham. Actually, ang claim, pag-mute ka muna, bro. Ang claim na mga kaibigan mong Muslim dito, sila Abraham, pati si Jesus, Muslim daw yon. Mga Muslim daw yon. Kasi daw,
Pati sila, sila Adan at Eva, parang Islam. Kasi ang sinabing Islam, parang ano yan, ito, submit. Diba? Uncle, So, huwag ka mo nang basahin ko. Sige nga, bro. Uncle, basahin ko. Oh, ito. Mga talata sa Quran ha. Ito yung talata sa Quran. Quran 3:57. Hindi si Abraham ay Hudyo o Kristiyano, kundi siya ay isang Hanif na Muslim. Oo, yun. yan, O di may Ano pa, relihiyon na nga Quran. sa istanyo. May relihiyon na sa panahon ni Abraham. Hindi basag ka Tingnan na. mo, makinig ka kaibigan. Bro, Makinig ito Quran na ikaw nga nakasalita. mag-aaral muna, bro. Papangaralan mo nga kami. Aral mo, hindi mo alam eh. Oo. Hindi, Aral mo, hindi mo alam. Aral mo, hindi mo alam. Bumaba ka na nga lang, tol. Uncle Boy, may bisita tayo, si Janjan. Ganun lang, kausapin muna natin. Ito na lang si Jan Jan. Oo, may bago tayong bisita. Wala tayong mapapala doon. Dapat yung mag-aral pa ba? Sabihin naman na Ay, ikaw, brother Jan Jan, anong church mo? Buti pa yung mga balik Islam, maalam na sa Islam. Yun, pinanganak Islam. Magmamarunong dito, wala pa palang alam. Mali-mali pinagsasabi. Paano ko debatihin yun? No? Paano natin turuan yun? No? So ito, Brad Jan Jan, anong church mo, bro? Mag-open mic ka, huwag ka mag-comment sa baba, Janjan. Yan, sige, open mic ka. Si Uncle Dinuguan, no? Ha? MCGA po, ano po ba religion nyo? Katoliko po? Apo, Katoliko po. Bali, ganito po yung ginagawa namin dito. Kagaya po sa may kahawig po ito sa kay Soriano. Dito, pwede ka magtanong. Ang maganda dito, pwede ka rin kagad maghamon ng debate. Pero pwede ka dito magtanong, sasagutin na namin. Magtatanong lang po, hindi magre-rebat. If magre-rebat, pwede debate. Pwede kagad debate. Sige bro, pwede ka na magtanong, mga Katoliko kami. Tanong ko lang po kung pure doctrine kayo ng Katoliko, ano po ba ang ibig sabihin ng krus sa inyo? Pag sinabing krus, unang Korinto, letra por letra, ang daming ibig sabihin pero ang isang pinaka-ibig sabihin dyan, unang Korinto, 1 talatang 18, letra por letra. Ito rin yung nasa CCC namin. Same na same lang po, wala pong pinagkaiba. Ito basahin ko. Medyo maingay lang to lang, mute ko lang saglit to, latas mamaya i-unmute ko na lang kasi maingay yung background mo. Sabi dito, sapagkat ang salita ng krus ay kahangalan. Bro, mute lang muna. Muna ako tubig. Tol, yung background mo malakas. Naggagarargar siya, grounded. Basahin ko Sapagkat ang salita ng krus ay kahangalan sa mga napapahamak, ngunit sa ating mga inililigtas, ito'y kapangyarihan ng Diyos. So letra por letra po, na ang krus po, ang salita po niya, ang mensahe ng krus ay kapangyarihan ng Diyos sa mga nangaliligtas. Pero sa mga napapahamak, kagaya ni Soriano, sabi ni Soriano, kaaway daw yung krus. Kaaway daw ni Cristo yung krus. Yun po ay kamangmangan po at isa pong yun doktrina ng mga napapahamak. Ang parallel po nito, letra por letra, kasi sa Catholic kasi sa akin kasi letra por letra Hindi ko ikakatwiran na hindi letra por letra kasi walang ampalaya sa Biblia pero mapait yung ampalaya. So sa akin, letra por letra talaga kasi marami naman letra por letra dito pwede kong i-share. No? Sabi dito, so yun daw ay kapangyarihan ng Diyos. So kung kapangyarihan ng Diyos yun, nilalagay po namin yun sa altar. Basahin natin ang awit 63 verse 1 to 2. O Diyos, ikaw ay aking Diyos, hinahanap kitang maaga. So pag nag-worship kami sa Espiritu at katotohanan, kusang naghahanap kami ng Diyos, nature namin yun, nauuhaw sa iyo ang aking kaluluwa at ang aking laman ay sa iyo nananabik gaya ng isang tuyong lupang uhaw na walang tubig. So pag nasa estado kami ng nangungulila sa Diyos, 'di ba? Ang estado namin nangungulila kami sa Diyos. Hindi po kami pumupunta sa harap ng isang TV at pinapanood namin si Soriano. Kung hindi po, pag kami po ay nangungulila sa Diyos, nauuhaw kami sa Diyos, anong ginagawa po namin? Sa gayon ay tumingin ako sa iyo
sa sanktuaryo. Titingin po kami ng sanktuaryo, ang mga Katoliko. Pagtingin namin sa sanktuaryo, makikita namin ang Diyos. Sabi doon, sa gayon ay tumingin ako sa iyo. Saan? Sa Diyos po, sa sanktuaryo. Na minamasdan ang kapangyarihan at kaluwalhatian mo. Ano yung kapangyarihan ng Diyos? Unang Korinto 1:18, ito yung krus. No? At ano yung kaluwalhatian ng Diyos na makikita mo dito? Ikalawang Korinto naman, Ikalawang Korinto 4 talatang 6, 4:6, ang muka ni Jesucristo. Yun ang kaluwalhatian ng Diyos. So nilalagay po namin siya sa altar, at ito po ang katuparan ayon sa hula ni Propeta David, no? Isang dakilang propeta sa Old Testament, no? Sa gayon ay tumingin ako sa iyo sa sanktuaryo na minamasdan ang kapangyarihan at kaluwalhatian mo. So, di ba, letra por letra. Sa Catholic Church kasi pag sumagot kami dito, Brad, for your information lang, no? Letra por letra dito. Hindi talaga ako natatawa talaga ako sa palusot na Hindi letra por letra kasi, no, yung ampalaya mapait, wala sa Bible pero mapait. Nakakatawa kasi yun no? So, yan, bro. Uncle Boy, may bisita rin tayo, si The Truth. And lumabas Ay. siya dyan Hindi ko alam kung nakikinig ba sa sinasabi mo Hindi ko lang pumasok sa isip ni Brother Jan. Ito na lang si The Truth. Brother The Truth, anong church mo, Brad? The Truth Sharer? The Truth Sharer? Pwede po bang magpa-isa Follow pa? up? Pwede po. Wala pong problema, kuya. Sige lang po. Bro, pag lumalabas ka, baka hindi ka namin naririnig, baka nagsasalita ka dyan sa labas. Kailangan po pa magsasalita kayo, nandito kayo sa loob ng ng TikTok. If meron naman kayong talata na gustong ipabasa, pwede ko na po basahin. Okay lang po. Kahit tutusan nyo ako maghanap ng talata dito magbasa. Gusto ko lang po sanang linawin na sabi nyo, ang kapangyarihan ng Diyos ay ang krus. Ipapabasa ko po sana sa inyo yung Korinto 1:18. Ayun nga po, basahin ko ha. Basahin ko ulit, bro. Yun yung binasa ko kanina. Sapagkat ang salita ng krus, kaninong salita, kaninong mensahe ng krus ay kahangalan sa mga napapahamak. Sa mga napapahamak po yun, yung kahangalan. Kuya, mag-mute ka muna, maingay talaga, grounded ka talaga. Gusto talaga kitang mag-open ng mic kaso grounded talaga para sana magpalitan tayo ng conversation. Ulitin ko yung pagbasa, ganito basahin yung talatang ibinigay mo yun. Babasahin ko letra por letra, no? Sapagkat ang salita ng krus ay kahangalan sa mga napapahamak. Yun po yun. Ngunit sa atin kasama si St. Paul na nagsasalita sa atin na inililigtas, ito ay kapangyarihan ng Diyos. Kaya nga, nilalagay namin sa sanktuaryo. Ay. Uncle, ito basahin ko yung ito yung sacramental sign of the cross, buong galaw ng sign of the cross. Yung ama sa noo. Teka lang, tol. Sige, mamaya na, Kuya Magic, ito may follow-up question para masatisfied. Sige, ano next question mo? Unang Korinto din po, 2:5. 2:5. Basahin natin. Upang ang iyong pananampalataya ay huwag maging batay sa karunungan ng mga tao, kundi sa kapangyarihan ng Diyos. Ano yung kapangyarihan ng Diyos? Bro. Kasi sabi dito, nakabatay Diyos sa kapangyarihan ng Diyos. Ang tanong, ano yung kapangyarihan ng Diyos? Ulitin natin, balik tayo sa unang Korinto 1:18, basa. Babalik pa rin tayo dito. Sapagkat ang salita ng krus ay kahangalan sa mga napapahamak, ngunit sa ating mga inililigtas ito ay kapangyarihan ng Diyos. Ang mahirap nito, Uncle Boy, tanong siya ng tanong, hindi ninanam na yung sinasagot mo, lumalabas. Paano niya maiintindihan yung mga sinasabi mo ngayon? Ay, hirap. Oo, ngayon, nasa labas siya ng TikTok. Para lang siyang bato ng bato, tapos bahala ka na dyan, lalabas ulit ako. Parang ganun lang. Tulungan nyo, nahirapan. Kaya nga Ang hirap naman dito.
Agoy. Nabigla Tapos babalik sa TikTok, magbabato ulit ng another talata. Nabigla yan. Sa talata mo, Uncle Boy, nabigla yan. Oo nga eh. Parang nasyak eh. Wala, hindi niya kasi binabasa yan eh. Letra Ito con na lang. letra eh. Hindi niya nabasa yan. Nabigla Saan niya yan. mababasa na yung krus ay kapahamakan? O yan, saan mababasa? Krus ka pahamakan. Sige. O kalaban na lang ng Kristo yung krus. Saan? Yan na lang. Kalaban na Kasi lang ng Diyos. sabi ni Kalaban na lang Soriano ng yan Diyos eh. para maganda. Kasi Kalaban na lang ng Diyos. Yun. Kasi Kalaban ng Diyos, krus. Mabasa. Kasi Angel Magic napadaan ako sa ano ni Soriano sa kanyang pagdadaldal na wala sa Biblia. Sabi niya, "Sus, yung krus ng mga Katoliko, di naman yan kaibigan ni Kristo yung krus eh. Kaaway niya yan eh." Gumbira talaga. Saan kaya talata yun? Visit na yan. Ang ginawa tol, nagdaldal lang tol. Actually, natupad sa kanya to oh. Natupad sa kanya tong sa talatang sa talatang 19. Sabi sa 19, sapagkat nasusulat, aking wawasakin ang karunungan ng marurunong at ang pangunawa ng mga matatalino ay aking bibiguin. Kasi ginamitan niya lang ng analogy na bakit daw makakaaway ni Kristo ba't daw magiging kaibigan ni Kristo yung krus? Doon siya daw pinatay. Kumbaga daw sa panahon natin ngayon, pag ikaw ay bilanggo, tas paparusahan ka ng bitay, ang pinakakalaban mo, wheelchair. Di ba napanood nyo ba yon? Yung daldal ni Soriano, napanood nyo? Uncle, so lumalabas pala, nung pinako si Kristo sa krus, nagtagumpay pala si Satanas. Ay, wheelchair. Ano ba? Electric chair pala, yung pambitay, electric chair tuloy. Sabi niya, Sige, Uncle, ikaw muna. Sabi niya, kung yung krus daw, doon daw siya binitay, para daw yun yung mga kriminal na binitay daw sa electrical chair. No, na kung sa panahon daw natin ngayon binitay si Jesus, electrical chair daw sasambahin ng Katoliko. Kaya pala, Uncle. Kaya pala lumalabas si Eli Soriano, kapos pala sa MCGI si Kristo, kaya pala lumabas yung Eli Soriano. Kasi nung pinako sa kanila si Kristo, ang nagtagumpay pala yung Diablo. Ayun nga, gano'n. Hindi pala nagtagumpay si Kristo. Tama nga na rin, ganyan nga talaga yung kakalabasan yan. Kasi akala nila, ang binayaran ni Kristo, akala yata nila hatol yun sa kasalanan ni Kristo. Oo. Kaya kaaway. Hindi naman hatol sa kasalanan yan eh. Kasalanan natin tinubos. Ibig sabihin, ginamit niya yung... Oo. Pananagumpay niya yun laban sa kasamaan, dun sa sin, sa kasalanan. Pananagumpay niya yun, hindi yung pagkatalo ni Kristo. Hindi niya yung pagkalupig. Mga hangal talaga tong MCGI, ano? Minapanood ko yan sa nila, sa kanilang grabe, no? Kung Katoliko to, titiwalag. Kasi talaga to, pang protestante talaga si Sorry. Hindi talaga, walang puwang yung mga ganyang aral sa katikism ng Catholic. Yung mga daldal nyo. Yung daldal nyo, hindi pala nagtagumpay si Kristo, kaya pala talaga sumulpot lahat ng protestante, lahat. Kasi hindi nagtagumpay si Kristo. Yan ang gusto nyong gawin. Hey boy, Ay. si Truth Sharer, baka sakaling ready na siya sa Ito si pagtatanong. Truth Sharer na lang. Oo. Truth Sharer, anong church mo, Brad? Wala na si Jake dyan. Iglesia ni Cristo. Brad, gano'n ka nakatagal sa Iglesia ni Cristo, bro? Matagal na. So marami ka na alam niya, no? Tama? Di naman gaano. Okay pa to. Sige, tol. Ganito yung setup natin, bro, para makapag-start tayo ng maayos na conversation. So, pwede kang magtanong, sasagutin dito sa live. Intayin ka namin matapos magtanong. Pag may nakikita kaming problema sa tanong mo, kunyari, strawman or nalilid na yung tanong mo sa paulit-ulit, pwede na kami mag-interrupt nun. Kasi ulit-ulit na, wala na, nonsense na. Tapos, ito si Uncle Nash, welcome. Batiin muna natin ang ating uncle, si Idol. Uncle Nash. Idol ko to, idol. Ano to kamukha ni Ramon Revilla. Mala Ramon Revilla to, guys, no? So, ayan. Dating artista si Uncle Nash, eh.
artista pinakakaya sa buhay. Hindi, nagtrabaho sa GMA ito. Nga pala, Angel, Because- tama-tama yung pag-akyat mo, may ibibigay ako sa'yo. Ayan. Ito, INC. Kaibigan Ang pangalan niya, Truth Sharer. May parang pamilyar, no? Truth Sharer. Pero may babalita Diba? muna ako, mga Sige, ano ba yun? Mabait yan si Si Truth Sharer. Israel Ponce daw, bro. Patay na. Oh, Oo, nabalitaan nga namin yan kanina eh. na naman, may ganyan na namang issue. Hindi, nakita ko yung post ng mga kapatid niya mismo. Totoo. Legit Mga sa kapatid, Facebook, yan. Uncle Boy. Totoo yan. Legit. Guys, Legit, mga kapatid na niya. eto guys, Oh, ito pero- totoo to. ito, ah. Ipag-pray natin si ano. Pupunta ko nga sana sila sa TR ngayon. Ipapahatid ko yung condolences natin. Kasi mabait yan si Kaso wala Ponce. na kami. Dati ko rin siya kasala na ano rin yan. Oo, tol, mabait Magulo yan rin si yan. Ponce. Pero syempre, Ma- ano Magalang yan, naman yan syempre, tol eh. hindi Hindi, ito, Bilang- ano naman, in fairness naman kay Israel Ponce. Si Israel Ponce, guys, ay yan. Pero sa totoo lang, minsan lumilitaw yung pagiging magalang niya, pagiging gentleman niya. Totoo yan. compare to Oo. others. Compare to others. Oo, si Israel Ponce, nakakausap ko Kung naman naman i-compare mo kay Ponce, si Iyak, may Oo. mas gusto ko galing ni Ponce. Oo, si Ponce, pwede ko may chance maging kaibigan yan kahit INC siya kasi mabait yan eh. Magalang siya, maipag-usap sa amin, may respeto. Argumento sa argumento talaga yan. Hindi yan na may personal, walang personalan dyan. So, guys, sa mga prayer warriors, alam nyo naman, kayo yung prayer warriors. Ako, di naman Ayun, ako Uncle Boy, prayer Uncle warrior. Nas, no? Bilang isang Katoliko, tayo'y nakikiramay, no? Sa pagpano ni Israel Ponce, no? Hindi, walang ka-plastikan to, ha? Oo. Oo, guys, Kasama, mabait kasama talaga natin si sa ano. Hindi naman- prayer natin yan, no? Hindi tayo Yes. natutuwa na may mga, di ba, mga pumapanaw sa kanila. Kasi, ano tayo eh, kumbaga dito, Anong kinamatay? ini-enjoy naman natin yung knowledge. Tayo, hindi naman tayo nagtatanim ng yung sa individual, hindi. Ganit tayo sa aral. Pero sa tao, may pamilya yan. Ba't may wish na may Yes, mapahaba tama. sa kanila? Sinasabi ko nga sa kanila, sa tao talaga, guys, di talaga, at magkasalubong tayo dito, talagang pwede nyo akong maging kaibigan eh. Talaga Kaya totoo. nga, Pero sa Uncle- doktrina, talo-talo talaga tayo. Kaya nga, Uncle, no? Sa awa ng Diyos, no? Naway siya'y maligtas, no? Yes, sana. Dahil sa kanyang kamangmangan, kung meron man, naway sa awa ng Diyos. Kaysa Guys, pag-pray nyo guys sa mga prayer warriors, guys, alam ko maraming prayer warriors na nakakapakinig sa atin. Please, include natin yan, Uncle Boy. Oo, pasulo Yeah, na naman, naman. Guys, ipag-pray nyo si Israel Ponce. Kasi alam ko naman na mabait na tao to. Maaari mangmang siya sa katotohanan, may hindi pa siya nakikita na dapat aalis na ako dito. May kulang pa siguro na dapat niyang malaman para bumalik siya sa Catholic Church. Yun yung nakikita ko talaga mga pag-asa, guys. Kaya may pag-asa, guys. May pag-asa. At tingin ko naman may pinagsisi, kahit pa paano nagsisi siya sa mga kasalanan niya. Kasi alam ko naman na nakakapakinig yan sa atin. Minsan, kapag nakikinig yan sa mga Katoliko, nahihimas naman natin yung puso niyan. Hayaan nyo na yung mga tigatiro. Wala tayong paano sasabihin nila. Basta pag-pray nyo si guys. No? Mamaya, pag nanalangin ko, isama ko sa prayers ko si Israel Ponce. Okay, guys, sa mga prayer warriors dyan. No? Si Ate Kate. No? Hindi, patay talaga, legit. Namatay talaga si Israel Ponce. Kasi mga kamag-anak niya nag-post. Ayun. Sige, Uncle. Ganun pala. Paano to? Medyo... Sige. Parang medyo tinatamad. Parang nawalan ako ng konti ng Parang gusto ko muna ng katahimikan muna, tol. I think, guys, ayan, pahatid natin sa mga kaibigan ni Brother Pons. Sa mga taga-taga. Condolence, guys, hindi kami, nakikiramay kami sa inyo, no? Siyempre, masakit din mawalan ng kaibigan. I think kaibigan nilang malapit yan si Israel Ponce. So, nakikiramay kami sa inyo, guys, no? At,
pati sa mga malalapit na kaibigan, kamag-anak na nakikiramay. Nakikiramay po kami. Kasi kilala namin naman yan si Israel Ponce. Wala naman ako narinig na ano yan, na may personal, I think wala naman. Puro doktrina naman. Sa talagang hindi pa niya nakikita siguro yung ano, yung kasi alam niyo naman yung mga protestante, medyo kulang pa sa luto yan, no? Kaya wag niyong isipin na porket na ano yan, yan, may impyerno. Wag ganun agad, guys. Wala sa doktrina natin yun. Babasa ako ng verse, ha. Ito. Roma 10. Ito. wala sa doktrina natin na ano, na hindi porket nasa labas ka ng church, direkta impyerno. O hindi mo na kailangan ipanalangin. Pwede, guys, no? Kasi una sa lahat, wala naman nakikita na si Israel Ponce, kriminal. Nakikita ko, normal naman siyang tao. Sa doktrina, mangmang talaga yan. Asahan nyo yan. Lalo sa mga rebulto. Normal sa mga protestante, ano bang aasahan natin? Kung ilan yung mga protestanteng namamatay sa ganyang kalagayan, ibig sabihin ba, ang dami na nasa impyerno. Tingin ko may kamangmangan yan. Basahin ko, ha? Mga kapatid, nais ng aking puso at dalangin ko sa Diyos, alang-alang sa kanila, ay ang sila ay maligtas. Letra por letra, guys, no? Alang-alang sa kanila ay sila ay maligtas. Nandito yung salitang dalangin sa Diyos at kaligtasan. No? Sino-sino to mga to? Ako'y na makakapagpatotoo na sila'y may sagisag para sa Diyos. So ito yung mga tao na may sagisag para sa Diyos. Guys, no? Subalit hindi ayon sa kaalaman. Kaso nga lang, yung pagiging sagisag nila sa Diyos, hindi yan ayon sa kaalaman na kagaya natin, sapagkat sa kanilang pagiging mangmang. So, yung pinapanalangin natin, yung mga mangmang, guys. Alam natin, mangmang din talaga, guys, no? At lagi ko yan pinopost dito, ang paglabas sa Catholic Church ay kamangmangan. Kasi, lalabas ka ba kung alam mong tama yung Catholic? Common sense. Kung alam yan, mo Uncle tama, Boy. hindi ka lalabas, eh. Ha? Ayan, bro. Sino bang taong gusto sa kasinungalingan? Tingin ko, mangmang talaga. Iyon talaga yung nakikita kong pag-asa, no? Totoo yan, Uncle Boy. Lahat naman tayo, no, naghahanap ng katotohanan, no? Hinahanap natin ng Diyos. Yun nga lang, sa iba na nasa labas na simbahang Katoliko, unfortunately, dahil sa kamangmangan, kaya nanatili sila dyan. Pero again, katulad ng sinabi ng Uncle Boy, sa simbahang Katoliko, walang doktrina sa atin na automatic, no, ma-impyerno, no? Kasi sabi ko nga kanina, no, sa awa ng Diyos, no, naway siya ay maligtas, na. Yes, may pag-asa tayo diyan, guys, no. So, una sa lahat, hindi naman masasabi na masusukat ba natin. Hindi natin kayang basahin yung puso't isip ng tao. Diyos ang hatod doon. Pero sa akin, sa napansin ko, nakita ko talaga na may, kumbaga, meron pa siyang hindi nakikita. Na bakit ako babalik dyan, meron pa akong nakikitang mali. Siyempre, kung may nakikita pa siyang mali, hindi pa siya naliliwanagan yung satisfaction niya. Kaya nga, ako guys, gusto ko talaga kunin yung satisfaction, eh. Pero yun nga, sana lang, hindi maging hatol yun. Na pag nakuha mo na yung satisfaction, baka maging hatol pa. Pero nakikita ko si Israel Ponce dahil marami nakapaligid sa kanya ng mga tao. Kasi hindi naman debitador to, eh. Tao na to, no? Ano naman siya, nakikipag-share. Mabait naman yan, no? Ayun, guys, no? Wala sa doktrina natin na may impyerno ka agad. Dami ba naman taong protestante? Pag namatay ba yan, punta lahat sa impyerno. Di naman, no? Sapagkat sa kanilang pagiging mangmang sa katwiran ng Diyos at pagsisimikap nilang maitayo ang sariling pagiging matuwid. Ito na yung pagiging self-interpretation na, guys, no? Sariling pagsisikap na, guys, no? Ay hindi sila nakapasok sa pagiging matuwid ng Diyos. So may pag-asa pa yung mga ganun tao daw. Sabi ni St. Paul, may pag-asa pa daw. So pag-pray nyo, guys, no? Pwede yan. By the way, ano muna, guys, mag-end muna ako, I think. Medyo na ano tayo, no, sa balita, Uncle Boy. Medyo hindi na ano ko. Gusto ko munang mag-end muna. Condolence, guys, condolence, mga INC.